Hindi hahayaang mag-isa sa bahay ang 50 taong gulang na lola, 1 taong gulang na sanggol ang may gusto ring lumaban bilang mang-aawit at nangakong tatalunin ang Grammy gamit ang kanyang pacifier. Nang ang buong mundo ay tumatawa na walang tao sa industriya ng musika ng China, ang munting sanggol ay tumugtog at kumanta ng T. Little Nezha, nang mag-isa, direktang nilalampaso ang mga banyagang pop music kings. Siya mismo, ating kaibigan, si Little Nezha. Siya mismo. Siya mismo, batang bayani, si Little Nezha. Sa langit, siya ay mas mataas kaysa langit. Sa dagat, siya ay mas malaki kaysa dagat. Kailangan ba akong pagsisihan? Batang bayani tumatawa sa liwanag. Sa isang iglap, ang buong internet ay nagulat sa bata pang ito na henyo. Lahat ay umaasa na siya ang magdadala ng musikang Tsino sa mundo. Ngunit ng hapong iyon, isang mamahaling sports car ang huminto sa harap ng music store. Mula sa kotse ay lumabas ang isang babaeng half-blood. Anong isa't kalahating taong gulang na piano genius? Ngayon, si Alice ay darating upang makipaglaban. Puno ng kumpiyansa, lumakad siya sa harap ng counter. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng piano mula sa itaas. Isang kaaya-ayang banyagang melody ang dumaloy sa hallway. Nagliwanag ang mga mata ni Alice. Kahit na ang bata ay hindi totoong henyo, ang music store na ito ay mayroon pa ring master. Samantala, sa isang practice room sa itaas na palapag, 1 taong gulang na si Fang Yan ay nakaupo sa harap ng piano. Ang kanyang maliit na mukha ay puno ng pagkahilig. Ang mga masaya at magaan na notang musika ay sumabog, nakakahawa at napakalakas. 2 tigre, 2 tigre di. Ang kanyang 10 daliri ay tumutugtog sa mga key. Mula sa hindi sanay ay unti-unting naging matatas. Ang mga nota ay tumataas mula mababa hanggang mataas. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto ng practice room. Napatigil si Fang Yan. Nakita niya ang babaeng guro sa pintuan na dilat ang mga mata. Fang Yan, ano ang tinutugtog mo? Nagulat si Fang Yan. Teacher ni, naalala ko na ang colorful flower piece na pinapractice mo sa akin. Kaya sinubukan kong tumugtog ng bagong kanta. Walang masabi si teacher ni. Sino pa bang mag-aalala sa colorful flower piece? Ngayon, ang mahalaga, saan mo nakuha ang kantang ito? Napansin ang pagtataka ni teacher ni. Hinawakan ni Fang Yan ang kanyang maliit na ilong. Ako ang gumawa ng kantang ito. Nagsisinungaling ka. Bago pa makapagsalita si teacher ni. Narinig niya ang isang galit na boses sa tabi. Mabilis na lumakad si Alice papunta kay Fang Yan. Noong mga oras na iyon, halos 1 metro na ang kanyang taas. Bumaba si Fang Yan mula sa upuan. Ang kanyang ulo ay hanggang dibdib lang ni Alice. Sa isang iglap, nakaramdam siya ng inis. Pero nagsalita siya na parang sanggol. Ako ang sumulat ng kantang iyon. May draft ako sa bahay. Wala ka bang narinig na ganito sa ibang lugar? Nainis si Alice, ngunit sa kanyang puso ay nag-alab ang pagtutol. Huwag mo akong lokohin. Maliit ka lang. Paano ka makakagawa ng napakagandang kanta? Ako ang numero 1 sa Brisbane Genius Piano Class sa Australia. Kahit ang mga guro doon ay hindi makagawa ng ganitong kanta. Sumigaw si Alice sa galit. Pero tiningnan lang siya ni Fang Yan. Ha, napakabata mo. Sa tingin mo ba, ang mga dayuhan lang ang may pinakamagandang musika? Pagkasabi nito, kumaway siya kay teacher ni. Paalam, teacher. At tumakbo siya palayo, iniwan si Alice na nakatulala sa kinatatayuan. Pagkatapos, pumadyak siya sa galit. Pwede ba niya akong baliwalain? Ang bastos niya. Ang matandang lalaki sa tabi ay tumingin sa galit na apo. Hindi niya inaasahan na ang mapagmataas na munting ito ay matatalo rin sa isang araw. Hindi niya napigilang magtanong, maganda ba talaga ang kantang iyon? Nagkunot noo si Alice. Pagkatapos, kumislap muli ang kanyang mga mata. Simple at maganda ang kanta at napakakaaya-aya ng melody. Lalo na sa paulit-ulit na tono, ang damdamin sa loob ay mas nagiging masigla at puno. Noong mga oras na iyon, sa kanyang bata pang mukha, ay puno na ng pagnanais para sa sining. Bukas, babalik ako. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalaman kung sino ang lumikha ng kantang ito. Ngunit kinaumagahan, sa pangalan ng kanyang ina na si Fang Wanyu, nagsumite si Fang Yan ng copyright para sa 2 tigre sa Copyright Office. Dahil napakabata niya, hindi siya kwalipikadong magrehistro ng copyright. Kaya sa pangalan ng kanyang ina niya ito ipinarehistro. Pero hindi ginawa ito ni Fang Yan dahil gusto niyang sumikat. Simula nang maipanganak siya sa mundong ito, napansin niya na ang industriya ng sining at entertainment dito ay sobrang atrasado. Kahit ang mga kantang pambata ay mahirap at pilit.
Isang kantang Dalawang Tigre ay sapat na para guluhin ang buong industriya ng entertainment. Ang mas ikinainis ni Fang Yan ay ang kakulangan ng talento sa musikang Chino. Sa mga paligsahan sa musika, puro sablay at wala sa tono. Tinatalo sila ng mga banyagang mang-aawit. Sa huli, ang mga veteranang mang-aawit ang lumalabas. Para hindi tuluyang matalo, naglunsad pa ito ng trending topic na isang 50 taong gulang na matandang nagbabantay ng bansa. Ito ang nagpasya kay Fang Yan na dapat niyang baguhin ang mundo ng entertainment ng mundong ito. Di nagtagal na aprubahan ang kanyang aplikasyon. At nakuha ni Fang Yan ang kanyang kauna-unahang orihinal na kanta. Pagkatapos, nag-post siya ng kanyang sariling video ng pagtugtog ng Dalawang Tigre sa TikTok. Dati nang tinatawag na child prodigy si Fang Yan. Sa loob lang ng 2 araw, ang kanyang video ay umabot sa milyong likes. Ang orihinal na kantang Dalawang Tigre ay sumikat. Hindi lamang ito nangibabaw sa lahat ng trending topics sa isang gabi, maraming official media outlets ang gumamit ng kanta bilang background music. Parang bagyo, kumalat ito sa lahat ng kindergarten sa bansa. At nang malaman na ang kantang ito ay isinulat ng isang taong gulang na bata at ang kanyang ina ay rehistradong may-ari lamang, nanggilid ang buong internet sa gulat. Samantala, sa isang mamahaling villa, si Zhao Rong, sihi ng Chuxin Entertainment, ay maihawak na cellphone. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng matalim. Sa screen ng cellphone sa TikTok API, nakita niya si Fang Yan na may 4.3 milyong followers. Suminghap si Zhao Rong at mumiti ng malamig. Fang Wanyu, magaling ka talaga. Pinatigil kita ngayon, gusto mong maghiganti gamit ang anak mo. Pero kahit gaano katalino ang anak mo, walang laban siya sa kapital. Pagkatapos, isinara niya ang TikTok. Direkta siyang tumawag sa isang numero. Lolo, san ba ito? Bukas gusto kitang imbitahan, pati si Alice na kumain. May kailangan akong ipagawa kay Little Alice. Sa oras na iyon sa Ihai Music Store, 2 babaeng tindera ay nakatingin sa labas ng salamin. Nakatingin kay Fang Yan na nasa loob ng music room, ang galing-galing niya talaga, ang cool ng aura niya. Sana sa huli ay magkaroon ako ng kasintahan na katulad niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang batang babae na may gintong buhok ang nagbukas ng pinto at pumasok. Pagkatapos magsanay ni Fang Yan, agad siyang lumapit. Nagdala ako ng tubig para sa iyo. Ito ang paborito kong Qiansui Mountain. Umiti ng malaki si Alice. Simula nang sumikat sa internet ang Dalawang Tigre ni Fang Yan. Tapat siyang humingi ng tawad kay Fang Yan at sinira ang piano shell sa Ihai Music Store. Ngayon, kasama niya si Fang Yan na nag-aaral kay teacher niyan. At araw-araw ay nagdadala siya ng iba't ibang masasarap na pagkain para kay Fang Yan. Ito ay ikinagulat ni Fang Yan, akala niya si Alice ay isang matangkad at cool na babae. Pero hindi niya inaasahan na ito pala ay isang masungit na ate. Fang Yan, teka, bubuksan ko ang tubig para sa iyo. Ang iyong mga kamay ay para tumugtog ng piano, kailangan mong alagaan ng mabuti. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang maputing kamay ni Fang Yan. Ang ganitong magandang eksena ay nagulat sa 2 babaeng tindera sa labas. Gisingin mo ako. Parang nahuhumaling ako sa 2 bata. Ang sama ko sa pagkagusto sa sihi ng mga bata. Sa oras na iyon, kumain na si Fang Yan ng maliit na cake na ibinigay ni Alice at narinig niya itong tahimik na nagtanong, Fang Yan, maaari mo bang ilipat ang oras ng piano lesson mo sa ika-6 ng gabi? Medyo nagtaka si Fang Yan, bakit? Dahil baka medyo busy ako sa huli, araw-araw ay kailangan kong mag-aral hanggang ika-5 ng hapon bago ako pwedeng pumunta sa piano. Nagdikit-dikit si Alice ng kanyang mga daliri. May bahid ng lungkot sa kanyang asul na mga mata. Kahapon lang, inanyayahan ni Lola Zhao Rong siya at ang kanyang lolo na kumain at sinabi na ang New Entertainment ay nagpaplanong gumawa ng child star. At gusto nilang subukan si Alice. Noong una, nagdadalawang isip pa ang kanyang lolo. Ngunit si Alice naman ay masayang sumang-ayon. Simple lang ang iniisip ni Alice, ngayon si Fang Yan ay isang malaking internet star. Kaya gusto rin niyang maging internet star dahil kung hindi niya kayang sumabay kay Fang Yan at siya ay maiiwan. At nang sabihin ng kanyang lolo na ang pagiging artista ay nakakapagod at araw-araw ay maraming dapat matutunan. Sinabi ni Alice na hindi siya natatakot sa pagod, natatakot lamang siya na hindi siya makasabay kay Fang Yan at mapapanood na lamang ang kanyang anino. Pero nang malaman niya na kailangan niyang mag-aral ng ganoon katagal, nagkaroon din siya ng pag-aalinlangan dahil hindi na siya makakapunta sa music store para samahan si Fang Yan. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang dami ng fans ni Fang Yan, nagsisimula siyang kabahan. Si Fang Yan naman ay hindi masyadong nag-isip. Akala niya ay sasali si Alice sa mga remedial classes. Ganun ba? Sasabihin ko kay teacher ni. Ililipat natin sa ika-6:30 ng gabi.
Tumango si Fang Yan dahil sa araw-araw na pagdadala ni Alice ng masasarap na pagkain. At pag-aalok ng tubig, pumayag na siya sa munting kahilingan nito. Alice, Fang Yan, ikaw ang pinakamabuti. Ngumiti ng maliwanag si Alice at niyakap pa ang braso ni Fang Yan, nagsimulang magpa-cute. Kahit si Fang Yan ay 2 beses nang nabuhay, hindi niya kayang tanggihan ang ganitong matamis na atake. Ngunit ang kaligayahan ay hindi nagtagal nang dumating ang kanyang ina na si Fang Wanyo para sunduin si Fang Yan pauwi. Ito ay may malungkot na mukha. Ang sumusunod ay bahagi ng nobela para sa mga gustong magpatuloy. Maaaring mag-download ng Kiwi Reading app at hanapin ang Baby Star. Ang una ay lilitaw. Pagkatapos ng piano lesson ngayong araw. At pagpaalam kay Alice, pumunta si Fang Yan sa isang martial arts school na 2 kilometro ang layo para matuto ng long fist. Sa totoo lang, hindi dahil gusto niya talaga magsanay ng long fist, kung bakit siya nag-ukit ng oras para mag-enroll sa martial arts class, kundi may reward para sa physical tasks. Ding, ngayon ay tumugtog ka ng piano ng 160 beses. Kasalukuyang progreso 770 paghahati 1,000, reward, isang ultimate entertainment package. O katumbas na puntos. Ding, ngayon ay nagsanay ka ng long fist ng 10 beses. Kasalukuyang progreso 107 paghahati 1,000, reward, isang ultimate entertainment package. O katumbas na puntos. Kapag natapos ni Fang Yan ang mga task sa piano at long fist, makakakuha siya ng 2 ultimate entertainment package. Alam naman, ang ultimate entertainment package ay mga klasikong kanta tulad ng Tilibong Milya. Ang mga ganitong reward ay hindi sapat kahit ilan pa. Sa klase ng long fist, mahigit 10 bata ang masigasig na nagsasanay ng long fist. Zhao Zishan, ibaba pa ang binti. Tumuwid ang likod. Bobo, Zhou Shu. Maging malakas ang suntok, gayahin ang tindig ng coach. May galit na mga mata si Sun Fei, ano ang ginagawa mo? Ba't ka nakatitig kay Ukyoksu? Tumingin sa malaking screen. Nakatayo ang coach sa harap ng screen, paminsan-minsang naglalakad-lakad, ginagabayan ang mga bata sa kanilang postura. Kayo ay mga malalaking bata na 2 taon nang nag-aaral, ang pinakamatanda ay 15 taong gulang. Ang pinakabata ay 7 taong gulang, bakit hindi kayo makahabol kay Fang Yan? Tingnan ninyo. Ang postura ni Fang Yan ang pinaka-standard, may lakas ang kanyang suntok, puno ng enerhiya. Halatang nag-practice din siya sa bahay. Sa tingin ko, sobra kayong kampante. Sumimangot ang coach habang sumisigaw. Kaya, ang karamihan ng mas matatangkad na bata ay sabay-sabay na lumingon kay Fang Yan. Sa likod ng grupo, ang maliit na Fang Yan na hanggang dibdib lang ng iba ang taas. Ang kanyang postura ay sobrang standard. Agad na may mga batang lalaki na nagpakita ng paghanga, ang iba naman ay may hindi paniniwala. Simula nang sumigaw ng patago, may mga nagpakita ng paghamak, pangungutya. Ang mga bata lang ang seryosong nag-aaral, at sa karamihan ay may isang batang babae na nakasuot ng puting training uniform, siya ay may iisang ponytail. Ang balat ay maputi at may pagkalastiko, ang mga tampok ng mukha ay maliwanag at kaakit-akit. Nang makita ang nakatayo sa pinakahuli, si Fang Yan na buong atensyong sumusuntok, ang mga mata ng batang babae ay hindi maiwasang magkaroon ng kislap ng paghanga. Hindi nakapagtataka na sa internet, ay tinatawag na banal na katawan ng tiyangkuan na Diyos ng pag-aaral. Si Fang Yan ay talagang napakagaling. Sa gitna ng pahinga, ang dapat uminom ng tubig ay uminom, ang dapat pumunta sa banyo ay pumunta. Pagkalipas ng 10 minuto, 2 kada grupo magsasanay ng suntukan. Sabi ng coach, lumabas sa training room, ang maliit na mataba at 2 alipores ay mas matangkad kay Fang Yan ng 1 ulo. Siya ay hindi na tumingin kay Fang Yan. Uy, nagpapahinga na. Ano pa ang pinagkukunwari mo dito? Itinaas ni Fang Yan ang kanyang tingin at sinalubong ang 3, mahinahong sinabi. Ako'y nag-ehersisyo, ano sa inyo iyon? Namula ang mata ng maliit na mataba. Lumitaw ang galit sa mukha. Hoy, munting bagay, you dare to provoke our boss. Nga, mag-sorry ka agad sa boss namin, kung hindi, may masamang mangyayari sa iyo. Itinuro ng 2 alipores ang ilong ni Fang Yan at sumigaw. Ang mga bata sa paligid ay dumating upang manood ng kaguluhan. Ang maliit na matabang si Sun Fei ay ang maliit na bully ng kanilang martial arts class, umaasa sa kanyang kataasan at lakas. At may 2 pang alipores. Tila hindi nakikita ang 3 ito. Hey, you dare to ignore me? Gusto kong itigil mo na ang pag-ehersisyo, tumigil ka. Sumigaw ang maliit na mataba. Inabot ang kanyang matipunong braso upang hawakan ang braso ni Fang Yan. Nagsingkis ang mga mata ni Fang Yan. Ang matabang ito ay hindi tumigil sa pang-iinis at pag-target sa kanya kamakailan. Samantala, sa pagsasanay ng tiyangkuan ng ilang panahon, ang kanyang lakas ng katawan ay tumaas ng malaki.
Dapat na niyang turuan ng leksyon ang patay na matabang ito. Tigil! Biglang may isang babaeng sigaw. Ang batang babaeng may isang ponytail ay agad na sumugod, iniunat ang kanyang kamay upang harangan sa harap ni Fang Yan. Galit na tiningnan ang maliit na mataba. Sun Fei, gusto mo bang manakit? Kung mananakit ka, sasabihin ko sa coach. Nagulat ang maliit na matabang si Sun Fei, nakita ang batang babae na pinoprotektahan si Fang Yan. Ang galit sa kanyang puso ay tila biglang nag-apoy. Wu Qiaoxu, bakit mo siya pinoprotektahan? Ano ang relasyon mo sa kanya? Kumunot ang kilay ni Wu Qiaoxu. Wala akong relasyon kay Fang Yan, hindi ko lang kayang panoorin na nang aapi ka. Wu Qiaoxu, umalis ka. Sigaw ni Sun Fei. Hindi mo dapat apihin ang iba. Umalis ka, Wu Qiaoxu. Nagalit si Sun Fei. Lumayo ka. Sige, lalayo ako. Nagpakita ng matinding sama ng loob ang mukha ni Sun Fei. Matalim na tiningnan si Fang Yan sa likuran niya. Pagkatapos ay tumalikod at umalis, ang kanyang likuran ay para bang isang malaking tanga. Fang Yan, huwag kang matakot. Protektahan kita. Mamaya, tayong dalawa ang maggrupo, magsasanay tayo ng suntukan. Siguradong hindi ka naapihin ni Sun Fei. Pinatpat ni Wu Qiaoxu ang kanyang bahagyang na buong dibdib, ngumiti at tumingin kay Fang Yan. Nagulat si Fang Yan. Naman, salamat. Pero sa pagsasanay ng suntukan, wag na lang siguro. Baka hindi ko mapigilan ang bigat ng aking kamay. Tiningnan ni Wu Qiaoxu ang seryosong si Fang Yan pagkatapos ay natawa. Haha! Okay lang, hindi ako masasaktan sa iyo. Suntukin mo ako, munting bata. Nagpakita ng kakaibang ekspresyon ang mukha ni Fang Yan. Sige na nga, ang klase ng Tiangkuan ay may programa ng sparring. Karaniwan, ang mga estudyanteng may parehong taas at pangangatawan ay nagpapares. Magsuot ng proteksyon at guwantes, mag-atake at magdepensa sa isa't isa, magsanay ng mga galaw. Nang bumalik ang coach, nagsimula na ang sparring class. Fiji. Si Fang Yan ay nakapares kay Wu Qiaoxu. Ano ang karapatan niya? Itong munting bata. Naakit niya ang babae ni Fiji. Anong karapatan niya, putang ina? Nga. Si Wu Qiaoxu at si Fiji ay magkaklase pa. Itong munting bata ay nagnakaw ng babae ni Fiji. Talagang demonyo. Ang maliit na matabang si Sun Fei ay tumingin ng masama sa direksyong iyon. Nakita si Wu Qiaoxu at Fang Yan na nakatayo ng magkaharap. Si Wu Qiaoxu ay mas matangkad kay Fang Yan ng higit sa isang ulo. Si Fang Yan ay hanggang dibdib lang ni Wu Qiaoxu. Ngunit si Wu Qiaoxu ay nakikipagkwentuhan at tumatawa kasama ang munting bata. Ang eksenang ito ay nagpagalit kay Sun Fei hanggang sa umangipin. Ano naman kung makapares siya kay Qiaoxu? Gusto ko lang makita kung paano siya. Mapapaiyak ni Qiaoxu. Mapanlin lang nasabi ni Sun Fei. Tama si Fiji. Nagningning ang mata ng alipores, ngumisi. Si Wu Qiaoxu ay 3 taon nang nagsasanay ng Tiangkuan. Ang munting bata ay ilang araw pa lang. At saka, sobra ang pagkakaiba ng kanilang taas. Talagang matatalo siya ni Wu Qiaoxu. Isang lalaki pero hindi kayang talunin ang isang babae, nakakahiya. Ngunit sa sumunod na segundo, napasigaw si Wu Qiaoxu. Ay! Pagkakita kay Fang Yan na may suot na asul na maliit na guwantes, isang tuhod at direktang suntok ang kanyang ginawa, tumama kay Wu Qiaoxu. Umurong si Wu Qiaoxu ng ilang hakbang bago nakatayo ng matatag. Wu Qiaoxu, okay ka lang ba? Agad na tumakbo si Sun Fei kasama ang kanyang mga alipores. Okay lang ako, sabi ni Wu Qiaoxu habang umiiling. Nagulat ang tingin niya kay Fang Yan. Fang Yan, paano ka nagsanay? Bakit ang galing mong lumaban? Ngunit seryosong sabi ni Fang Yan, Ate Wu. Sinabi ko na sa iyo, mag-ingat ka. Ngayon, seryoso na tayo, ha? Ang seryosong itsura ni Fang Yan ay ikinagulat ni Sun Fei, parang hindi niya ma-process ang sitwasyon. Binugbog mo ang isang babae, tapos sasabihin mong mag-ingat siya. Ngayon, magiging seryoso na ako. Tumango si Wu Qiaoxu at huminga ng malalim. Umangat ang kanyang dibdib. Fang Yan, mag-ingat ka. Pagkasabi nito, isang suntok ang inihagis ni Wu Qiaoxu. Kumunot ang noo ni Fang Yan. Masyadong mabagal. Pumalakpak. Walang awang tumama ang suntok sa dibdib ni Wu Qiaoxu. Ay, sakit. Kahit may guwantes, napasigaw si Wu Qiaoxu sa sakit. Ngayon ay napagtanto niya na minamaliit niya si Fang Yan. Ang antas ni Fang Yan ay tiyak na nahihigitan siya. Hinimas ni Wu Qiaoxu ang kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay may nag-aapoy na hangarin sa laban. Isa pa. Pagkalipas ng 10 minuto, hinimas ni Wu Qiaoxu ang kanyang dibdib at tiyan, maputla ang mukha habang nakatingin kay Fang Yan. Puno ng mainit na pawis ang kanyang noo, ngunit ang kanyang mga matang maningning ay nakatitig ng may pambihirang liwanag kay Fang Yan. Fang Yan, bakit ang galing mong lumaban? Hanga ako. Paghanga. Puno ng paghanga ang mga mata ni Wu Qiaoxu kay Fang Yan, ang kanyang puso ay puno ng matinding paggalang. Siya ay lubos na nasakop ni Fang Yan. Napakalakas ng nakababatang ito.
Ano naman ang silbi ng pagiging mahusay sa laban? Puno ng galit si Sunfei. Wukyoksu, tingnan mo ang itsura mo. Anong nangyari sa iyo? Namamagana ang braso mo. Wala kang pakialam. Ang galing lang ni Fang Yan, di ba? Hinimas ni Wukyoksu ang kanyang noo, hindi masaya. Kahit gaano kagaling ang lalaki, hindi dapat manakit ng babae. Iyan ang sinabi ng tatay ko. Ah, hindi pa ako babae. Matapos sabihin iyon, umiti si Wukyoksu kay Fang Yan. Fang Yan, ang galing mo, dapat tayong magsanay ng madalas. 8. Masyado kang mahina, kailangan mong magsanay pa. Walang emosyong hinubad ni Fang Yan ang kanyang guwantes. Namula ang pisngi ni Wukyoksu at tumango. Nga, magpapraktas ako ng husto. Si Sunfei naman, ang kanyang mga ngipin ay naggangalit. Muntik nang maputol ang ilong niya sa galit. Matapos ang isang araw ng pagsasanay, umuwi sina Fang Yan at Fang Wanyu. Ah, nasaan sina Tita Zhou at Tita Ye? Tanong ni Fang Yan. Umuwi na sila para magtrabaho. Umiti si Fang Wanyu parang may naalala. Bigla niyang hinawakan ang kamay ni Fang Yan. Xiao Yan, mabuti ba sa iyo si Tita Zhou? Napakabuti. Sa unang pagkakataon ay nagdala siya ng laruan para sa akin, at araw-araw ay parang unggoy akong pinapatawa. Napakabuti. Tumango si Fang Yan, naalala ang unang pag-record ng Ina ang namamahala. Araw-araw siyang pinapatawa ni Zhu Xiaoqing, sinadya niyang magmukhang nakakatakot, ilabas ang dila, at kunwaring unggoy. Nakakatawa talaga. Napatawa si Fang Wanyu. Xiao Yan, saan mo natutunan ang mga salitang iyan? Pinapatawa ka ni Tita Zhou dahil sa tingin niya ay cute ka. Hindi ka niya tinuring na unggoy. Nanay, ang ibig kong sabihin. Parang unggoy siya, hehe. Nanay, sasabihin ko sa iyo ang isang mahalagang bagay. Alam mo ba kung anong trabaho ni Tita Zhou ngayon? Staff ng programa. Ang staff ay gumagawa ng lahat ng uri ng trabaho. Lahat ng marurumi at mabibigat na trabaho ay siya ang gumagawa. Araw-araw ay pagod na pagod si Tita Zhou at laging inuutusan. Tinanong ni Fang Wanyu, kaya gusto mo bang tulungan si Tita Zhou? Pwede. Paano ko siya matutulungan? Sa pamamagitan ng pagpunta sa programa kung saan siya nagtatrabaho. Kapag nagpamalas ka ng galing, hindi na siya maliitin ng iba. Hindi na nila siya utusan. Dahil ikaw ay rekomendasyon ni Tita Zhou. At poprotektahan mo rin siya, di ba? Sinabi ni Fang Wanyu ang kanyang naisip. Matagal niya itong pinag-isipan, at sa wakas ay nagpasya siyang tulungan si Zhu Xiaoqing. Siyempre, hindi lang dahil mabuti si Zhu Xiaoqing kay Xiao Yan. May isa pang dahilan, napakasikat ng programa ni Zhu Xiaoqing. Ito ay isang paligsahan sa pag-awit para sa mga bata na tinatawag na bagong henerasyon ng China. Ito ay isang variety show na pangunahing inilunsad ng Blue Disc ngayong taon. Si Xiao Yan ay isang henyo na kayang sumulat ng orihinal na mga kanta. Kung siya ay sumikat sa bagong henerasyon ng China, tiyak na makukuha niya ang atensyon ng dakilang dalubhasa sa musika. Si Fang Wanyu ay walang kikaibigan sa mundo ng musika, at hindi kilala ang mga ganyang tao, kaya hayaan na lamang si Fang Wan na sumali sa programa. Makuha ang atensyon ng dakilang dalubhasa, ang sistema ay nagbigay ng bagong gawain. Pumasok sa nangungunang 10 ng bagong henerasyon ng China, gantimpala ng isang panimulang pakete ng sining o katumbas na puntos. Pumasok sa nangungunang 3 ng bagong henerasyon ng China. Gantimpala ng isang ultimong pakete ng sining o katumbas na puntos. Manalo ng kampyonato ng bagong henerasyon ng China, gantimpala ng isang mataas na antas na pakete ng sining o katumbas na puntos. Ang mga gantimpala ay maaaring mag-ipon. Isang boses ang tumunog sa kanyang isipan, at ang puso ni Fang Wan ay biglang tumibok ng malakas. Ang panimulang pakete ng sining ay kaya niyang baliwalain, ngunit ang ultimong pakete ay pinilit siyang maging seryoso, at ang ultimong pakete ay nagpatutok ng kanyang buong atensyon. Kung gayon, ang mataas na antas na pakete ay direktang nagpasiklab ng kislap sa kanyang mga mata. Ang ultimong pakete ng sining ay isang kantang Tiqian Li Ziwei ni Jay Chou. Ano kaya ang nasa mataas na antas na pakete? Sa sandaling ito, ang paghinga ni Fang Yan ay naging mabilis. Ma, gusto kong tulungan si Tia Zhou, pakiusap agad akong iparehistro. Si Xiao Yan ay isang mabuting bata. Naniniwala si Mommy sa iyo. Umiti si Fang Wanyu at kinuha ang telepono upang agad na makipag-ugnayan kay Zhu Xiaoqing. Di nagtagal, isang tawag mula sa Hangkong ang dumating, at sa kabilang linya ay isang malambot na boses na babae. Magandang araw, ito ba si Fang Wanyu, Ginang Fang? Ako ito. Sino ka? Ako ang Executive Director ng Director Group ng Bagong Henerasyon ng China ng Blue D. Ang pangalan ko ay Suking. Narinig ko na ang iyong anak, ang TikTok star na si Fang Yan, ay gustong sumali sa aming programa. Tumango si Fang Wanyu. Ngunit ang sagot mula sa kabilang linya ay bigla siyang natigilan. Pasensya na, Ginang Fang.
Ang iyong anak na si Fang Yan ay talagang mahusay, ngunit sa ngayon ay hindi pa siya kwalipikado para sa imbitasyon ng aming grupo ng programa. Ang anak ko ay isang taong gulang pa lamang at kaya nang mag-isa ng pag-aayos at paglikha ng kanta. Ito ba ay hindi kwalipikado para sumali sa bagong henerasyon ng China? Nagulat si Fang Wanyu at may pagtutol na sinabi, Ginang Fang. Ang mga hurado na aming iniimbitahan ay mga sikat na mang-aawit. Sila ay karaniwang may kakayahang mag-independenteng paglikha at bawat isa ay may 10 orihinal na kanta. Si Fang Yan ay kasalukuyang isang orihinal na kanta pa lamang ang nagawa. Hindi talaga siya umaabot sa kwalifikasyon bilang hurado. Medyo naging malamig ang babae sa kabilang linya. Tila nainis siya sa pagiging walang kakayahan ni Fang Wanyu. Sino ang nagsabi na ang aking anak ay nag-apply bilang hurado? Siya ay isang kalahok. Ano? Ang dalawang tao sa magkabilang linya ay natigilan ng ilang sandali. Ang babae sa kabilang linya ay sunod-sunod na humingi ng tawad, pasensya, Ginang Fang. Ang aming staff ay hindi naging maingat sa pagsusuri. Nagmadali siyang tumingin sa profile ng iyong anak. Napansin niya na may orihinal na kanta ang iyong anak at ang mga salitang sikat sa buong internet, kaya napagkamalan niyang ang iyong anak ay nag-apply bilang hurado. Ito ang aming pagkakamali na nagdulot sa iyo ng abala, Ginang Fang. Lubos naming tinatanggap kayo. Malugod naming tinatanggap si Fang Yan na mag-apply para sa bagong henerasyon ng China. Sa season na ito, ang programa ay sumailalim sa isang ganap na bagong ayos. Inimbitahan namin ang mga kilalang mang-aawit bilang hurado, at ang mga sikat na child star at batang mang-aawit ay sumali sa aming programa. Kasabay nito, inilunsad namin ang isang sistema ng elimination para sa mga huling pwesto. Ang season na ito ng bagong henerasyon ay tiyak na isang napakagandang at kapanapanabik na paglalakbay. Maligayang pagdating sa inyong pagsali. Mamaya ay ipapadala namin sa inyo ang registration form at application form mangyaring punan ng mabuti. Pakiusap sa makalawa. Samahan ng tagapag-alaga si Fang Yan sa Hangkong. Ang grupo ng direktor ay may taong espesyal na susundo sa paliparan. Tumango si Fang Wanyu. Salamat, kami ay inirekomenda ni Ginang Zhu Xiaoxin mula sa inyong grupo ng programa. Maaari bang si Ginang Zhu ang sumundo sa amin? Siyempre pwede. Sa makalawa, magkita tayo sa Hangkong. Pagkatapos ng tawag, may direktor agad na nag-add sa WeChat. Pagkatapos niyang pumayag, ang kabilang linya ay nagpadala ng registration form matapos magrehistro si Fang Wanyu ayon sa mungkahi ni Zhu Xiaoxin. Inilagay niya ang electronic invitation letter mula sa grupo ng programa sa kanyang Daudi account. Sinabi ni Zhu Xiaoxin na ito ay para sa paggawa ng hype. Si Xiaoyan mismo ay isang child prodigy sa internet. Kainin muna ang agos ng mga manonood, may basehan ng mga tagahanga. Ang grupo ng programa ng Blue G ay hindi maglalakas loob na pabayaan si Xiaoyan. At ang invitation letter ay hindi pribado. Maaaring ipahayag ng isang tao sa publiko. Gaya ng inaasahan, sumikat si Fang Yan kinabukasan. Ang study god ay sasali sa variety show. Hindi sasali kundi muling sasali. Dati ang study god ay sumali sa programang Mom in Charge. Tumingin ka sa itaas, tumahimik ka. Bumalik. Ang Mom in Charge ay hindi maihahambing sa bagong henerasyon ng China. Ang bagong henerasyon ng China ng Blue D ay isang tatak ng variety show na maraming beses na narepost ng Central D. Isang inirekomendang pangunahing programa. Tama, ngayon ang bagong henerasyon ng China IT. Nasa gitna ng pagre-record. Ang study god ay nag-apply sa oras na ito ay para manlaban. Ang tapang naman. Inaamin ko na ang study god ay talagang matalino, ngunit siya ay isang taong gulang pa lamang. Sino sa inyo ang nakakita ng isang bata na mahigit isang taong gulang na sumasali sa paligsahan sa pag-awit? At kasama pa ang mga profesional na child star. Ang mga batang nag-aaral ng bel canto at katutubong pag-awit. Ang makipagpihi sa kanila kahit isipin lang. Lalo akong hindi sumusuporta na sumali ang study god sa programang ito. Tiake. Ang tapang talaga. Sa tingin ninyo gusto ng study god na sumali? Ang pag-apply sa variety show ay isang bagay na kayang gawin ng isang bata. Malinaw na ito ay ginawa ng pamilya ng study god para sa kanya. Ano ang iniisip ng pamilya ng study god? Ang mga tagahanga ni Fang Yan ay nag-aaway sa comment section. At ang mga komentong tutol sa pagsali ni Fang Yan sa programa ay malinaw na nangingibabaw. At dumarami pa, sa kanilang paningin, isang taong gulang pa lamang si Fang Yan. Ilang araw pa lang siyang nag-aaral ng vocal music, paano siya makikipagpaligsahan sa mga taong mula pa noong bata ay nag-aral ng bel canto. At sa mga kakaibang tao na nag-aaral ng katutubong vocal music, ito ay talagang pag-akit ng kahihiyan sa sarili. 6:30 ng hapon, madilim na ang paligid, unang practice room.
Humihingal na tumakbo si Alice paakyat sa ikalawang palapag. Natagpuan si Fangyan na tahimik na tumutugtog ng piano sa loob ng practice room. Fangyan, bakit ka sasali sa bagong henerasyon ng China? Huminto si Fangyan, tumingin kay Alice at ngumiti. Nandito ka na, huwag kang magmadali, dahan-dahan lang, bakit hindi ako pwedeng sumali? Bagong henerasyon ng China? Nag-alala si Alice, alam mo ba kung gaano kasikat ang programang iyon? Sa China, alam mo ba kung sino ang mga kalaban mo? Umiling si Fangyan, kumuha si Alice ng isang prutas na telepono mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang datos at sinabi, hindi mo man lang kilala ang iyong mga kalaban. Paano ka makakasali sa programa? Nandito si Xia Oxuy, ang tinatawag na pambansang anak na babae. 11 taong gulang pa lamang siya, ngunit isa na siyang veteranong artista. Simula noong 6 na taong gulang ay nag-aarte na siya. Kahit hindi siya mang-aawit, ang kanyang kasikatan at mga tagahanga ay makakadurog sa iyo. At si Uraya, 9 na taong gulang siya ngayon, 3 taon nang nag-aaral ng bel canto. Ang kanyang boses ay mataas at kakaiba, tinatawag pa siyang ginintuang phoenix, nag-research ako. Ang kanyang guro ay isang sikat na boses bass na mang-aawit mula sa Beijing Music Conservatory. Si Zhao Gang at si Nasulin, Kung Yan King, naglista si Alice ng maraming pangalan. At nakita pa niya ang impormasyon ng bawat isa sa kanila, ang mga batang ito ay nasa encyclopedia. Lahat sila ay may mga profesional. Sige na Alice, alam ko na silang lahat ay mahuhusay. At dahil sila ay sapat na mahuhusay, hindi ba't isang masayang bagay ang makipagsabayan sa kanila sa entablado? Matapos marinig ni Fangyan ang nag-aalalang pagsasalita ni Alice, ngumiti pa rin siya at sinabi, kumunot ang noo ni Alice. Parang may katwiran ka rin pero. Wala nang pero, Alice, kailangan mo lang maging panatag sa labas ng entablado. At sumigaw para sa akin. Fangyan, ang sinabi mo. Ang cool Ay, gago, seryoso ako sa sinasabi ko. Sa oras na iyon, talagang magiging pangit ang itsura. Lahat ng tao sa internet ay magsasabing wala kang kakayahan. Sige na Alice, biglang inabot ni Fangyan ang kanyang kamay, tumingin kay Alice na mas matangkad sa kanya. Kinurot ang kanyang magandang pisngi na may baby fat, huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Bakit? Saan ka kumukuha ng ganyang tiwala? Namula ang pisngi ni Alice. Ang init ng daliri ni Fangyan. Umiti si Fangyan dahil ang tumutulong sa sarili ay tinutulungan ng langit. Sige na, mag-practice ka na ng piano, hinila niya ang braso ni Alice. Pinaupo siya at sumama si Fangyan sa tabi, sinimulang bantayan ang kanyang pag-practice ng piano. At sa mundo ni Fangyan, isang linya ng teksto ang lumitaw ng walang anyo, gumamit ng 100 puntos. Isang beses na pagkuha ng pinakamataas na guro, binabati kita, nakuha mo ang karanasan sa 3 antas ng popular na pag-awit. Bahagyang nakaangat ang sulok ng labi ni Fangyan, may kakayahan sa pag-awit, may orihinal na mga awitin. May pundasyon ng mga tagahanga, kung ito ay matatanggal sa unang round. Talagang dapat na siyang magsimulang muli. Nang gabing iyon, nagpaalam si Fangyan kay Ukyuksu. Naghiwalay sila sa pintuan ng klase ng martial arts. Nag-isip si Ukyuksu, at sa huli ay lumapit kay Fangyan. Fangyan, ipikit mo ang iyong mga mata, ibuka mo ang iyong kamay. Naguluhan si Fangyan, ano nang nangyayari? Ay naku! Gawin mo na lang kung ano ang sinasabi ko, namilipit ang labi ni Ukyuksu. Naguluhan si Fangyan, ipinikit ang kanyang mga mata. Ibinaliktad ang kanyang palad, at biglang may isang matigas na bagay, na may kasamang bahagyang init. Ang naramdaman ay nahulog sa kanyang palad. Pwede ka nang magmulat, binuksan ni Fangyan ang kanyang mga mata at tumingin. Agad na napaimpyerno ang kanyang ekspresyon. Ipinagmayabang ni Ukyuksu, ito ang regalo ko sa iyo. Ang ate mo ay basta na lamang nais na batiin ka ng tagumpay sa iyong unang laban sa programa. Tumingin si Fangyan sa bagay sa kanyang palad. Napailing ang kanyang labi, ate Wu. Seryoso ka ba? Sa kanyang palad, isang madilim na gininto ang brotse ang tahimik na nakahiga. Sa dulo ng brotse ay ang maliit na ulo ni Ukyuksu. Mabilis na tiningnan ni Fangyan ang brotse, si Ukyuksu. Para bang may binubulong na karayom mula sa bibig, kakaiba ang itsura. Kumibot ang labi ni Fangyan, ate Wu, itong brotse mo di. Astig, nakakaakit, di ba? Itinaas ni Ukyuksu ang kanyang dibdib, mayabang nang umiti, ang brotsing ito ay talagang paborito ko. Noong ako'y 7 taong gulang, dinala ako ng mga magulang ko sa Yangsu para maglakbay, at sa West Street ay may nakasalubong kaming isang ekspertong manlilikha. Kaya niyang gumawa ng sugar cake, magpinta sa mga pastry, at maghurno ng clay. Sa lugar ng West Street, siya ay sikat na sikat. Pinalagyan ko siya ng pagkakagawa ayon sa aking itsura. Nang isang brotse, nagulat siya, malamang hindi niya inaakala na may magpapagawa ng brotse gamit ang sariling anyo. Tiningnan ni Fangyan ang brotseng nasa kanyang palad.
Tahimik na tumango, medyo kakaiba nga. Sige na. Ito ay regalong para sa iyong tagumpay, dapat mong ingatan. Kapag nawala ito pagbalik mo, hapakin ko ang puwet mo hanggang mamula, galit na sabi ni Wukyuksoy. Sa mga nagdaang araw, lubos ko na itinuring si Fang Yan na parang sarili kong nakababatang kapatid. Ah, ate, ang may sakit na puwet ay ikaw yata. Naghilot ka ba ng gamot sa bahay? Naamoy ko ang langis ng pulang bulaklak sa iyo, sabi ni Fang Yan habang umuubo. Agad na namula ang mukha ni Wukyuksoy, malakas na sigaw, katarantahan. Sa ganyan mong mahinang kakayahan, masasaktan mo ba ako? Tiyak na mali ang pang-amoy mo. Iyan ay amoy ng lola ko. Laging ganyan ang amoy ng matatanda, totoo. Tumitig si Fang Yan sa kanya, ikaw talaga, matapang. Kaya pagkatapos kong mag-record ng palabas, dapat tayo'y magsanay ng husto, ate. Sige lang, magsanay tayo. Umiti si Fang Yan, ang tigas talaga ng bibig mo. Kahit na mas matangkad itong babae sa akin ng isang ulo, malamang namamaga na ang puwet niya sa mga sipako nitong mga nakaraang araw. Dahil sa mga araw na ito, ang klase ng martial arts ay nagsasanay ng mga sipa, kahit na ang pinag-aaralan ay long fist. Ngunit ang pag-aaral ng martial arts ay hindi lang tungkol sa pag-aaral ng kamao, kundi pati na rin sa pagtayo. Paghinga, mga pangunahing galaw at mga sipa, dapat lahat ay matutunan. Hindi kailangang maging dalubhasa, pero dapat alam. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang paglaki ng aking lakas dahil si Fang Yan. Bagamat ang mga kinakailangan sa misyon ay patuloy na tumataas, mula sa pagpapasuso noong ilang buwan pa lamang hanggang ngayon ay kumakain ng 0 pirasong Snickers chocolate para makakuha ng isang attribute point. Bagamat mabagal, hindi matatalo ang naipon na pagsisikap araw-araw. Sa loob ng kalahating taon, nakuha ni Fang Yan ang halos 70 attribute points. Pinamahagi ni Fang Yan ang mga ito ng pantay-pantay sa kanyang enerhiya, lakas ng katawan, itsura, pandinig, at memorya sa 5 aspektong ito. Sa ngayon, tingnan muli ang attribute board, pangalan, Fang Yan. Edad, 1 taon, 2 buwan at 3 araw. Taas, 79 sentimetro, ang karaniwan sa 1 kalahating taon ay 75 sentimetro. Puntos, attribute points. Talento, 3 antas sa itaas. Katalinuhan, karaniwan sa 1 kalahating taon. Emosyonal na katalinuhan, karaniwan sa 1 kalahating taon. Itsura, karaniwan sa 1 kalahating taon. Pandinig, karaniwan sa isang ordinaryong tao. Paningin, karaniwan sa isang ordinaryong tao. Pang-amoy, karaniwan sa isang ordinaryong tao. Memorya, karaniwan sa 1 kalahating taon. Lakas ng katawan, karaniwan sa 1 kalahating taon. Enerhiya, karaniwang halaga ng tao. Kaya naman kapag naglalakad siya sa kalye, maraming babaeng tagahanga ang nakukuha niya dahil sa kagandahan niya. Para kurutin ang mukha niya, ang pinaka-nakakatakot ay ang antas ng enerhiya ni Fang Yan na lumampas na sa normal na antas ng isang maisapat na gulang. Ito ay syempre dahil sa walang tigil na pagdagdag ni Fang Yan. Sapat na enerhiya para matapos niya ang mas maraming gawain at makuha ang mga regalo at puntos. Ang pakiramdam na ito ay parang ako ay isang lobo, pero nakikihalubilo sa isang grupo ng mga husky. Ang pakiramdam ng isang master na nag-restart sa baguhan na lugar, talagang hindi matalo at napakakomportable. Si Fang Yan ay napabuntong hininga. Kunin halimbawa ang kanyang lakas. Ang 60 puntos na lakas, kulang na lang ng 0 puntos para sa normal na matanda. Katumbas ng lakas ng isang 18 taong gulang na lalaki. Kung hindi, paano niya natalo si Wukyuksoy? Sa oras na bababa na sina Fang Yan at Wukyuksoy, may mga yabag na narinig sa hagdanan, ang mga yabag ay tila medyo mabigat at pinipigilan. May ilang tao. Kasunod, pinangunahan ng isang lalaki na may taas na halos 1 metro at 50 sentimetro, na nakasuot ng uniforme ng taekwondo, sa likod niya ay 3 lalaki na may taas na halos pareho, kumpara kina Fang Yan at 1 metro at 20 sentimetrong si Wukyuksoy, sila ay mas matangkad at mas malaki. Sa likod nila, naroon ang maliit na mataba na si Sun Fei. Sun Fei, bakit ka nakikihalubilo sa mga taong mula sa taekwondo class? Kumunot ang noo ni Wukyuksoy, sinasabi ng kanyang instinct na ang mga taong ito ay may masamang intensyon. Tumingin si Sun Fei kay Wukyuksoy, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Wukyuksoy, okay lang ba ang puwitan mo? Ano bang sinasabi mo, Sun Fei? Namula ang mukha ni Wukyuksoy. Sumigaw siya, pasensya na, Kyuksoy, ako. Hindi ko intensyon na maging bastos, pero ngayong araw nakita kitang palagi mong hinihimas ang puwitan mo. Nasaktan ba ang puwitan mo? Sinaktan ka ba nitong batang ito? Gago ka. Manahimik ka na.
Galit na galit si Wukyuksu, pumikit siya at sumigaw. Nakita niya na ang mga matatandang lalaki mula sa taekwondo class ay palihim na tumatawa. Nakakahiya, si Sun Fei ay isang gago. Tiningnan ni Fang Yan si Sun Fei. Umiling, sinong mag-iisip na magsabi ng kahinaan ng isang babae sa harap niya? Dahil lahat sila ay mga bata pa. Wukyuksu, ako. Hindi ko sasabihin sa'yo. Fang Yan, lalaki ka ba? Bakit mo sinaktan si Wukyuksu? Sobra ka na. Sumigaw si Sun Fei kay Fang Yan. Inuutusan kita na humingi ka agad ng tawad kay Wukyuksu. Walang emosyon ang mukha ni Fang Yan. Sun Fei, narinig mo na ba ang kasabihan na si Zhou ay humampas kay Huanggay? Si Zhou ay humampas kay Huanggay. Ano yun? Nagkamot ng ulo si Sun Fei. Ang leader na matatandang lalaki ay tumingin kay Sun Fei na may pagkainis at sinabi. Si Zhou ay humampas kay Huanggay, isang gustong hampasin, isang gustong hampasin. Natigilan si Sun Fei. Pagkatapos maintindihan, galit na galit siya, tumingin kay Fang Yan, gago. Sinasabi mo bang kusang loob ni Wukyuksu na pahampasin sa'yo? Siyempre, kusang loob akong pahampasin kay Fang Yan. Ano ngayon, Sun Fei? Wala kang pakialam. Sumigaw si Wukyuksu. Wukyuksu, paano mo magagawa yan? Namulat ang mga mata ni Sun Fei, hindi siya makapaniwala. Napakabata pa. Parang ang kanyang pananaw sa mundo ay biglang nawasak sa harap niya. Bakit? Bakit handa si Wukyuksu na kusang pahampasin sa puwitan ni Fang Yan? Gago, wala kang pakialam. Fang Yan. Tara na. Tiningnan ni Wukyuksu si Sun Fei, ang taong ito ay maisira sa utak. Hinila niya si Fang Yan at umalis. Hoy, kayong dalawa, hindi ba ninyo iginagalang ang mga kuya? Akala niyo ba ay hahayaan namin kayong umalis? Sa oras na iyon, isang malamig na boses ang biglang umalingaw-ngaw. Ang lider na matatandang lalaki. Inayos ang sinturo ng kanyang uniforme at kasama ang tatlo ay dahan-dahang humarang kina Fang Yan at Wukyuksu. Nagbago ang kulay ng mukha ni Wukyuksu. Ano ang gusto ninyong gawin? Binabalaan ko kayo, huwag kayong gumawa ng kalokohan, kung hindi ay sasabihin ko sa coach. Ang inyong coach ay walang pakialam sa amin. Ang mga lalaki ay may mahahabang mata, nagpapakita ng isang hangin ng mapang-uyam at nakangiting sabi, kung saktan ninyo kami. Tiyak na papasukin kayo ng coach. Nagbayad na kami para sa pagsasanay. Kung hindi papansinin ng coach, aalisin siya ng amo. Pero hindi tayo iisang institusyon ng pagsasanay, munting kapatid. Sadyang pinahaba ng lalaki ang kanyang boses. Panunuyang sabi, hindi iisang institusyon. Nagulat si Wukyuksu, tiningnan ang mga uniforme ng mga lalaki sa kanapansin. Sa kanilang dibdib ay nakasulat na Zhivian Taekwondo Jive at ang institusyong kanilang pinag-aaralan ay tinatawag na Four Seasons Kung Fu 5 Arts Hall. Lalong nang lumo ang mukha ni Wukyuksu, mabilis niyang hinila si Fang Yan. Binigyan siya ng tingin tapos na, tiyak nagagalaw ang mga itod. Handa nang tumakbo. Noon ay sumigaw si Sun Fei, mga kuya. Huwag saktan si Wukyuksu, si Fang Yan lang ang disiplinahin, kung hindi ko kayo bibigyan ng game coins. Tigilan mo ang daldal, alam na. Sabi ng aming coach, ang kamay ng lalaki ay para sa pagsakop sa mundo. Hindi para saktan ang babae. Kaya ang lalaking ganito na sumasaktan ng babae, Saktan namin siya ng husto, itaguyod ang katarungan. Isang lalaking medyo maarte. Sa pagsasalita ay naging masigasig, sila ay itinataguyod ang katarungan. Sila ay parang mga bayani mula sa water margin. Pero si Fang Yan ay hindi ginamit ang kamay, kundi ang paad. Paliwanag ni Wukyuksu. Ang mga tao, ang nangungunang lalaki ay nagngalit ang ngipin. Wala akong pakialam kung ano ang ginamit mo. Ang pagsaktan sa babae ay mali. Sabi niya, tumingin kay Fang Yan, munting bata. Humingi ka ng tawad, kapag humingi ka ng tawad ay hindi ka sasaktan. Si Fang Yan ay diretso siyang tinitigan. Gaano ka nakatagal nag-aaral at nag-ehersisyo? Nagulat ang lalaki, nagmukhang nainip. Kinakausap kita, wag mong ilipat ang usapan. Hindi ko inilipat ang usapan, seryoso ako. Kung kayo ay matagal nang nag-ehersisyo, mas makapal ang balat, mas makapal ang laman, kapag saktan ay hindi masakit. Kung baguhan pa lang gaan lang ang suntok ko. Matapos marinig ang seryosong pahayag ni Fang Yan, ang ilang mga lalaki ay natigilan saglit, sunod-sunod na nagningas ang galit sa kanilang mga mukha. Putik, isang maliit na bata ang humamak sa atin. Mga kapatid, itaguyod ang katarungan, lipulin ang masama, ngayon na. Saktan siya. Putik, ang yabang ng batang ito. Kuya ngayon ay magpapakita sa iyo. Umalis kayo. Kailangan pa ba kayo para saktan siya? Ako na lang sapat na, mura ng nangungunang lalaki, itinaas ang isang kamay. At sinaktan ang mukha ni Fang Yan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at puot. Munting bagay, ang lakas ng loob mong magyabang. Saktan kita, walang sugat. Ako
Ngunit sa susunod na sandali ay narinig ang isang aray. Malakas na sigaw. Lahat ay napadilat ang mga mata, nakita nila ang maliit na si Fang Yan. Biglang tumalon sa kinatatayuan, itinaas ang isang paa at pumalakpak, sinipa ang dibdib ng pinuno. At ang pinuno ay napasigaw ng at may tunog na thud. Siya ay sinipa ng munting bata at bumagsak ng mariin ang puwet sa lupa. Ang mga lalaki ay nagulat, kuya. Pagkatapos ay nagalit sila ng labis. Sabay-sabay silang sumugod kay Fang Yan, putik, munting bagay, ang yabang mo pa. Ako putik ay nanay. Dahan-dahan, dahan-dahan. Ako'y. Halos sumugod na sila. Ay nakita si Fang Yan na may bilis na nakakatakot, dumiretso sa kanila. Pinili niyang tamaan ang kanilang singit, lieg at likod ng tuhod. Kasabay ng mga sigaw ng pagsusumamo, 4 na lalaki na hawak ang kanilang singit. Hinihimas ang kanilang tiyan, nakaupo sa lupa, ay. Patuloy na umiiyak sa sakit. Si Fang Yan ay tahimik na pumalakpak, mga kuya. Sa susunod ay huwag ninyong gawin ito, kung hindi ay mag-ingat kayo, hindi ko alam ang bigat ng aking suntok. Sa tingin ko ay long fist, hindi pa ako gumamit ng kamay. Ilang tao ang nagpakita ng takot, sumandal. Saan galing ang kakaibang taong ito? Sige, hindi ka na namin sasaktan. Hindi ka namin gagalawin, simula ngayon ikaw na ang aming leader. Lumayas, sumigaw si Fang Yan na nakasimangot, sige. Lumayas na kami, mabilis na tumakbo ang ilang lalaki. Fang Yan, nanginginig si Sun Fei, natatakot na nakatingin kay Fang Yan. Nakatingin sa maliit na ito na hanggang dibdib lamang niya, kahit ang kanyang pribadong bahagi, ay nababalot pa ng basang lampin. Ngunit itong munting ito ay natalo ang 4 na kuya na nasa junior high. Nanginginig na sumigaw si Sun Fei, bakit ang galing mong lumaban? Nga, Fang Yan, ang lakas mo. Si Wukyuksu sa tabi ay nakatingin kay Fang Yan na kumikinang ang mga mata. Sa sandaling ito, si Fang Yan sa kanyang puso ay lumaki ng walang hanggan, lumawak. Ang kanyang gwapong mukha ay naglalabas ng kahanga-hangang alindog. Nakikita ito, tumibok ng malakas ang puso ni Wukyuksu. Ito ay isang sobrang astig at gwapong batang lalaki, at si Sun Fei ay nakatingin sa kanyang sarili. Ang kanyang idolo na si Wukyuksu ay tulad ng isang tagahanga na nakatitig kay Fang Yan, at naglalabas ng mga buntong hininga ng pagsamba. Nagsiselos siya, na mula ang kanyang mga mata. Sa kanyang puso ay bumuhos ang walang hanggang sama ng loob at inggit. Sobra. Nakakainis, sana ako na lang. Bakit ang galing niyang lumaban? Kung ako rin sana ay ganun kagaling, kung si Wukyuksu ay nahumaling sa akin, ang galing sana. Narinig ko ang ingay, nagmadali akong pumunta. Tara, ihahatid ko kayo. Habang nakatingin kay Wukyuksu, na nakayuko ng may paghanga kay Fang Yan, napakagatlabi si Sun Fei. Pakiramdam niya ay sumasakit ang kanyang ngipin, lalong sumasakit. Kinaumagahan, sa Hangzhou East Station, isang bullet train mula Jinling South ay dumating ng eksaktong 7 oras 21 minuto. Binuhat ang maleta palabas ng istasyon, hinawakan ni Fang Wanyu si Fang Yan. Ngumiti at binuhat siya, itinuro ang malayo, sanggol, tingnan mo. Iyan ang sikat na Grand Canal ng Beijing Hangzhou sa kasaysayan. 8. Dito. Sa kabilang kalsada, si Zhu Xiaoxing na nakasuot ng mahabang denim na palda ay nakatayo sa pintuan ng Green Tea Restaurant, kumakaway kay Fang Wanyu. Alas 7 pa lang ng umaga. Wala gaanong tao sa kalsada, agad nakita ni Fang Wanyu si Zhu Xiaoxing. Pagkatapos magkita, umiti si Zhu Xiaoxing at ipinakilala ang katabi niya. Isang lalaking may itim na salamin, ate, ito ang aming Huaksep Xinsheng, na staff ng artist group na si Kigao. Sa pagkakataong ito, siya ang mamamahala sa rehearsal ni Little Yan. Hello, Yemnut K. Tumango at mumiti si Kigao, Ms. Fang. Little Yan, ikinagagalak ko kayong makilala. Diretso na tayo sa Blue G. CJ, inilagay ni Kigao ang bagahe ni Fang Wanyu sa trunk. Sumakay silang lahat sa kanyang kotse, patungo sa Blue G, maagang umaga. Medyo malamig pa, damitan ninyo ni Little Yan ng mas makapal. Bumili ako ng almusal para sa inyo. Tikman, masayang kumuha si Zhu Xiaoxing mula sa thermal bag sa kotse ng almusal. Nagpasalamat agad si Fang Wanyu at pagkatapos kumain ng almusal kasama si Fang Yan. Nagtatanong si Fang Wanyu, Ki, ano ang gagawin natin ngayon? Tawagin mo na lang akong Xiaoqi. Tulad ni Xiaoxing, tatawagin kitang Ate Fang. Ngayon, ang pangunahing gawain natin ay dalhin si Little Yan para masanay sa kapaligiran pagkatapos pumili ng oras. At mag-ensayo ng isang beses, okay na. Alas 8:30 ng umaga, dinala ni Kigao sina Fang Wanyu at Fang Yan sa pamamagitan ng Blue G's Broadcasting Building, pumasok sa recording venue ng Huaksep Xinsheng. Nakita ni Fang Yan na puno ng tao sa labas ng bakuran,
ay hawak na mga support light signs. At magagandang bouquet. Maagang umaga ang daming tao. Nagulat na sabi ni Fang Wanyu. Nakatuon sa pagmamaneho si Kigaole, hindi sumagot. Si Zuk Xiaoxing sa passenger seat ay sumulyap, umiti ang kanyang mukha. Ate, lahat sila ay mga tagahanga ni Yanjia, at mga tagahanga rin ni Xuruoksuan. Si Xuruoksuan, narinig ni Fang Wanyu ang Me to Weizong. Bakit saan man may artista mula sa Choksin Entertainment? Tumango si Zuk Xiaoxing, si Xuruoksuan bilang isang sikat na mang-aawit. At artista, malaki pa rin ang base ng kanyang mga tagahanga. At noong nakaraang taon, siya ay bumalik mula sa pag-aaral sa Maple Leaf Country at muling nagbalik sa showbiz. Pumirma siya bilang lead actress ng pelikulang Ixuan Feng Xiaohai. Patuloy na tumataas ang kanyang kasikatan, siya ay isang racing star. Kaya sa season na ito ng aming programa, inimbitahan namin siya bilang mentor. Nga pala, Xiaoxing. Kamusta na ang pelikula ni Xuruoksuan? Balita ko hindi pa nagsisimula ang shooting. Mahigit isang taon nang naghahanda, bakit hindi pa nagsisimula? Sa oras na ito, ang nagmamaneho na si Kigaol. Biglang nagtanong, hindi pa nagsisimula. Bukod sa nakatakdang lead actress na si Xuruoksuan. Wala pang inilalabas na listahan ng ibang cast. Siguro hinahasa pa ng direktor. Si Zuk Xiaoxing ay laging sumusubaybay sa pinakabagong balita sa showbiz. Natitiyak niyang hindi pa nagsisimula ang pelikulang Ixuan Feng Xiaohai. Isang komersyal na pelikula, hindi naman constitutional o art film na kailangan ng hasa. Tila walang pakialam si Kigaol. Si Fang Wanyu naman ay interesado. Xuan Feng Xiaohai ay hindi pa nagsisimula. Ilang buwan na ang nakalipas ay nagsumite siya ng resume para makakuha ng regular na extra role. Pero dahil sa pagharang ng Choksin Entertainment, hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataon bilang extra. Sa pag-iisip ng pamilya Chu, si Fang Wanyu ay napatahimik. Tiningnan niya si Fang Yan na nakaupo sa kanyang kandungan, hinigpitan ang yakap. Ang mga magulang ni Chu Hao hanggang ngayon ay hindi pa siya kinokontak. Hindi man lang dumalaw kay Xiaoyan. Hindi maintindihan ni Fang Wanyu. Sila naman ay ang tunay na lolo at lola ni Xiaoyan. Bakit sila ganyan katigas ang puso? Ate, narating na natin. Maghanda ng bumaba. Ang boses ni Zuk Xiaoxing ang gumising kay Fang Wanyu sa kanyang pag-iisip. Nag-angat ng tingin si Fang Wanyu at nakita niya ang isang broadcasting building. Sa labas ng pader ay may nakadikit na malaking poster ng mga bagong talento ng kumpanya at patalastas. Ang 5 mentor sa poster ay nasa kanilang kabataan at puno ng sigla. Napakaliwanag. Pagbaba ng sasakyan, napansin ni Zuk Xiaoxing na sina Fang Wanyu at Fang Yan ay parehong nakatingin sa malaking poster. Ngumiti si Zuk Xiaoxing, ate, ang mga mentor. Alam mo na ba sila? Nahihiya ka pa? Abala ako sa pag-aalaga kay Xiaoyan. Sina Xuruoksuan, Chen Yu, at Yang Zong sa poster, kilala ko sila. Si Xuruoksuan ay mang-aawit at aktres, sina Chen Yu at Yang Zong ay profesional na mang-aawit. Ang mga kanta ni Yang Zong ay napakamalambing. Madalas akong makinig sa kanyang mga kanta. Hindi ko inaasahan na nandito rin siya. Nakangiting sabi ni Fang Wanyu. Tungkol naman sa batang freshmate na nasa gitnang C position at ang babaeng may maikling buhok sa pinakakaliwa. Hindi niya kilala. Ate, ang nasa C position ay si Yanjia. Ang idol na nag-debut sa grupong Nice E8 mula sa idol training ngayong taon, ang leader. Iyon ang kasama ni Zhao Yuanyu sa iisang grupo. At si Yanjia ay child star, pumasok sa showbiz sa edad na 7 para mag-artista. Ito ang dahilan kung bakit inimbitahan siya ng aming production team bilang mentor. Ang natitira ay si Cao Wenwen. Isang mahusay na rock singer na babae. Isa-isa silang ipinakilala ni Zuk Xiaoxing kay Fang Wanyu. Hindi maiwasan ni Fang Wanyu na mas tumingin sa poster na si Yanjia. Ang ngiti ni Yanjia ay mainit, mukhang napaka-gentle at elegant. Pumasok ang grupo sa malawak na studio. Ang sumalubong sa kanila ay ang siksikang upuan ng manonood. At ang entablado na inaayos ang ilaw. Sa studio, maraming tao ang nagmamadali, napakaabala. Zuk Xiaoxing, bumalik ka agad. Maghanda ng props para sa group B. Ate, magtatrabaho na ako. Si Kuya Ki ang magdadala sa inyo para pamilyar sa kapaligiran at sundan ang proseso. Nakipagngiti si Zuk Xiaoxing sa taong iyon, nagpaalam kay Fang Wanyu at agad na pumasok sa trabaho. Tiningnan ni Fang Wanyu. Ang lalaking nasa katanghalian na nagsasalita, hindi maiwasang kumunot ang noo. Ate Fang, diretso na tayo sa production team. CJ, nang makita ang production team, matagumpay na napagkasunduan ang kanta. Natural na ang orihinal na komposisyon ni Fang Yan na Dalawang Tigre. Bago pa man makapagsalita si Fang Wanyu, ang direktor na si Son Chaoyang ay nakangiting nagmungkahi na kantahin ni Fang Yan ang Dalawang Tigre. At narinig na niya ang Dalawang Tigre. Ang kantang ito ay sumikat na sa internet,
malaki ang tiwala niya rito. Isang punto lang, Ginang Fang, ang taong marunong sumulat ng kanta, ay hindi nangangahulugang magaling kumanta. Sa pagkakaalam ko, si Xiaoyan ay nag-aaral ng piano at martial arts. Hindi pa siya exposed sa vocal music, di ba? Ito ay maaaring maging dehado dahil ang ibang mga batang mang-aawit ay halos mga profesional sa boses. Maaaring kailanganin mong dalhin si Xiaoyan sa isang vocal teacher para magsanay ng higit. Sige, maraming salamat, Director Son. Pag-alis sa production team, napahinga si Fang Wanyu ng maluwag. Ang pakikipag-ugnayan kay Director Son ay maganda, malamang siya ay mabuting direktor, hindi magkakaroon ng pangyayaring tulad noong programa ng Team Mom in Charge. Sa production team, isang executive director ang nagtanong ng may pag-usisa, inimbitahan ni Director Son si Little Fang Yan na sumali sa programa. Baka hindi ito makatwiran. Ano ang nakita ni Sun Chaoyang sa kanya? Dahil hindi pa siya opisyal na kumanta ng isang kanta, at isa't kalahating taong gulang pa lang, nakatayo sa entablado. Natatakot ako na hindi niya mahawakan ng maayos ang mikropono, sabi ng lalaki ng may pag-aalala. Haha, tumawa si Sun Chaoyang. Siya Oli, mukhang hindi ka nagbabrowse ng daod, tayo ay nasa industriya ng entertainment. Hindi pwedeng hindi sumunod sa mga uso. Ang maliit na fangyan na ito sa daod ay maihalos 5 milyong tagahanga. Tinatawag na estudyanteng Diyos na malaking influencer, ito lang ay sapat na para tumaas ang ratings ng ating programa. Lalo na't sa edad na 1.5 ay nakasulat siya ng orihinal na kanta, hindi ba iyon kahanga-hanga? Hindi sumang-ayon si Xiaoli, Director Son, hindi pa ito tiyak. Marami na ngayong nagdududa sa kanya online, sinasabing 1.5 lang siya, kahit henyo ay hindi makakasulat ng kanta. Kumakalat na ang 2 tigre ay gawa ng iba, pero ang lyrics daw ay sinulat niya. Medyo posible iyon o marami ang nagdududa online. Tama, Director Son, wag mo akong akusahang hindi nagbabrowse ng daod, iba lang ang uso na binabasa natin. Ang pinapanood mo ay pumupuri kay Fang Yan, ang akin naman ay nagdududa. Marami ba talagang nagdududa? Nagtaka si Sun Chaoyang, sobra. Si Xiaoli ay isang matibay na kalaban. Hindi siya naniniwala na si Fang Yan sa 1.5 taon ay makakasulat ng kanta. Imposible, talagang imposible. Ang pagdududa ay mabuti. Ang programa natin ay gintong panukat. Susunod, tingnan natin kung ang munting ito ay ginto o buhangin. Tiyak na buhangin, babagsak kapag kumanta. Sa tingin ko abala ang ating sound engineer. Hindi alam ni Fang Yan ang diskusyon ng direktor. Siya at si Fang Wanyu, kasama si Kigaol, ay nasa pintuan na ng practice room. Ngunit pinigilan sila ng isang babaeng nakasuot ng suit, may maikling buhok at matipid ang pangangatawan. Tiningnan sila ng babae at nagtanong, sino ang hinahanap ninyo? Nagulat si Kigaol. Parang pamilyar ang babae. Sa susunod na saglit, naalala niya, ito ang babae mula sa programa. Assistant ng 9 na taong gulang na batang soprano na si Uraya. Hinahanap namin si Teacher Meng din ng vocal music, ngumiti si Kigaol. Oh, si Aya namin ay nagpra-practice ng kanta kasama si Teacher Meng, sandali lang kayo. Pagkasabi ng babaeng may maikling buhok, umupo siya sa bangko sa tabi ng pinto at naglabas ng cellphone para mag-scroll. Tumango at mumiti si Kigaol, umupo kasama sina Fang Wanyu at Fang Yan sa tapat na bangko para maghintay. Si Aya, iyong 9 na taong gulang na batang babae na tinatawag ng netizens na mapanglaw na gintong Feng Huang. Uraya, pabulong na tanong ni Fang Wanyu kay Kigaol. Natatangi ang boses ni Uraya, malakas ang kanyang pag-awit. Ang programa natin ay nasa 2. yugto na. Ang kanyang popularidad mula sa unang yugto ay ika-6, sa 2. yugto ay pumasok sa top 3, at ngayong 3. yugto ay nangunguna na. Ito ay isang malakas na kalaban, isang matinding kompetidor para sa kampiyon ng bagong henerasyon ngayong season, patuloy ni Kigaol. Kumuha siya ng isang dokumento ng impormasyon ng mga kalahok. Ate Fang, ikaw at si Xiaoyan ay tingnan muna ito. Narito ang mga larawan at impormasyon ng mga kalahok. Kilalanin muna ninyo sila. CJ. Kinuha ni Fang Wanyu ang dokumento. Ang programang Huaxia New Generation ay isang paligsahan sa pagkanta para sa mga bata. Ayon sa mga marka ng mga mentor at audience, nagrarang. Bawat season ay may 5 fixed mentor. 9 na fixed na kalahok, may 10 laban, 10 yugto ng programa. Ipinapalabas tuwing Sabado ng gabi. Maliban sa unang yugto na walang elimination, mula sa 2. yugto ay may elimination ng huling pwesto. Ngayong tapos na ang 3. yugto, bukas ay ire-record ang 4. na yugto. Ibig sabihin, 2 kalahok na ang na-eliminate. Si Fang Yan ay nag-scroll din sa daod A at nakita ang 2 na-eliminate na kalahok, isang 6 na taong gulang na batang lalaki na artista. Isang artista na sumali para magpakita lang,
at isang 8 taong gulang na batang babae na sumikat sa Kuaisyo. Dahil ang kanyang boses ay may bahid ng sigarilyo na tono, marami siyang inilabas na video ng cover ng mga sikat na kanta online, may ilang daang libong tagahanga. Sa kasamaang palad, sa ikatlong yugto ay ika-9 siya, kaka-eliminate lang. Tiningnan ni Fang Yan ang kasalukuyang ranking. Ang nangunguna ay ang mapanglaw na gintong Feng Huang, ang maliit na soprano na si Uraya. Ang pangalawa ay isa ring batang babae na may sigarilyo na boses. Si Zhao Zijian, 11 taong gulang, marunong din maggitara at mag-drum. Pangunahing kumakanta ng mga sikat na kanta. Ang pangatlo ay si Zheng Yu, 13 taong gulang. Pangunahing kumakanta ng mga classic na kanta, nakakuha ng maraming luha mula sa mga lalaking tagahanga na nasa gitnang edad. Ang pang-apat ay isang babaeng mailahing Tsino. Isang maliit na batang babae na mailahing African, 6 taong gulang, nagngangalang sa Itali. Buong pamilya ay nakatira sa China, nagsasalita ng Mandarin at kumakanta ng mga kantang Tsino. Ang pang-anim ay isang 11 taong gulang na veteranong artista na si Xia Oxu, tinatawag na pambansang anak na babae, nakasali na sa 11 na serye sa telebisyon. Ang pang-7, sa wakas ay lalaki, si Sulin, kumakanta ng mga sikat na kanta. Ang pang-8 ay si Kong Nianqing, lalaki 15 taong gulang, magaling sa pag-awit ng mga kantang tradisyonal na Tsino. Ang pang-9 ay isang batang babae na nagngangalang Qianru, 10 taong gulang. Ang tinig ay Pino, sikat sa pag-awit ng mga balad. Tiningnan ang buong ranggo. Si Fang Yan ay nagkaroon na ng panimulang pag-unawa sa paraan ng pag-awit at kakayahan ng mga karibal na ito. Ang ranggo ng produksyon ay malamang patas dahil kahit ang napakasikat na pambansang anak na si Xiao Oxui ay nasa ika-6 lamang. Xiao Kia, ang inyong produksyon, mayroon ba itong isang vocal coach lamang? Sumulyap si Fang Wanyu sa upuan. Sa kabilang banda, abalang-abala pa rin sa pag-scroll ng telepono ang assistant. Hindi napigilan ni Fang Wanyu na pabulong na tanungin si Kigaol. Ngumiti ng mapait si Kigaol. Mayroong 2, pero ang isang coach. Kahapon ay may nangyari sa bahay kaya umalis. Babalik sa makalawa, pero may 6 namang aawit na nakapag-ensayo na sa kanya. Ang humiling sa coach na ito ay 3 lamang. Pero halos 1 linggo na rin ang pag-ensayo. Nang magsalita si Kigaole, bumaba ang kanyang boses. Maliwanag na hindi niya maintindihan kung bakit si Ulaya ay nagtagal ng husto sa loob. Siya ay umaawit ng bel canto. Halos 1 oras na siya sa loob. Hindi ba siya nag-aalala sa kanyang boses? Napatahimik na lamang si Fang Wanyu. Pero ang tagal nang nakaupo, manhid na ang puwitan. Malapit na ang tanghali. Hindi pa sila nakakapag-ensayo kasama ang vocal coach. Susunod pa ang full rehearsal at bukas na ang aktwal na recording. Ang oras ay talagang bawat segundo ay mahalaga. Hindi malaman kung gaano katagal naghintay, bumukas ang pinto ng practice room mula sa loob. Agad na nagising si Fang Wanyu, pinahid ang kanyang inaantok na mga mata at tumayo. Lumabas sila ng bahay kaninang alas 6 ng umaga para sumakay ng high-speed train. Talagang inaantok na siya ngayon. Bumukas ang pinto, isang batang babae na nakasuot ng berdeng bestida. Kung lalapit tayo kay Guro Meng ngayon, iyon ay napakagaspang. Baka magalit si Guro Meng. Malaki ang mata ng batang babae, maliwanag na parang amber at kumikislap na parang bituin. Kapag siya ay tumitig sa isang tao, parang may malakas na aura na lumalabas sa kanyang mga mata. Tapos na si Aya. Uminom ka ng tubig. Mabilis na binuksan ng babaeng may maikling buhok ang termos at inabot ang tubig. Kinuha ni Ulaya at sumimsim, tumingin kay Mengde. Guro Meng, maraming salamat sa inyong pagod. Sa boses, ito ay talagang bel canto, napakalambing at payapa. Umiling si Mengde at ngumiti. Hindi naman pagod. Sa halip, tulad mo Aya na napakahusay umawit. At magaling mag-perform, at naghahangad pa ng perpeksyon, naghahanap ng ganap na pagsasanib ng hininga at entablado. Ito ang una kong naranasan. Hehe, Guro Meng, wag ninyo akong purihin. Ito ay pinilit sa akin ng aking guro. Sa guro ang kredito. Umiti si Ulaya. Ang tinutukoy niyang guro, natural ay ang baritono na si Zhaogang mula sa Music Academy. Haha, si Guro Zhaogang ay isang kilalang mang-aawit. Sabi ni Guro Aya. Noong pumunta ka sa akin para mag-ensayo, nagulat ako. Sa unang 2 yugto, kasama mo si Guro Zhaogang sa pag-ensayo. Ngayon bigla mo akong hinanap. Talagang kinabahan ako. Masayang nag-uusap ang dalawa. Tumingin si Ulaya sa kanyang relo. Oras na, 2:30 na. Guro Meng, sabay na tayong kumain. May ilan pa akong katanungan na nais ko sanang itanong sa inyo. Siyempre pwede. Ang dalawa at ang babaeng may maikling buhok na assistant ay umalis na mag-isa. Nag-alala si Fang Wanyu. Xiaoqi, ito. Umiling si Kigaol. Sister Fang, tama na oras na ng tanghalian.
Sa oras na ito, ang pagpunta kay Guro Meng ay masyadong padalos-dalos. Baka magalit pa si Guro Meng. Kapag siya ay nasira ang mood, tayo ang talo. Dahil ngayon, kailangan nating lunukin ang mga salita. Tama si Xiao Qi. Isa lang ang vocal coach na ito. Si Xiao Yan ay lubos na umaasa sa kanya para sa pag-ensayo. Hindi natin dapat suwayin ang coach na ito. Ganito na lang. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Fang Wanyu si Fang Yan pabalik sa practice room. Subalit hindi sila pinalad. Pagdating nila, may isa pang batang babae. Nakasalukuyang nakikipag-usap kay Guro Meng Di patungo sa practice room. Bakit may tao pang nag-ensayo? Xiao Qi, ano ang gagawin natin kay Xiao Yan? Kailangan pa natin ng oras para sa full rehearsal. Kailangan pa ba tayong pumila? Ito. Paumanhin, Sister Fang. Si Kigaol ay medyo naguguluhan din. Ikaw siguro ang bagong challenger, si Fang Yan, di ba? Ito ay isang magiliw na boses na tumunog sa harap ni Fang Yan. Tumingin si Fang Yan at nakita ang batang babae na kanina ay nakikipag-usap kay Mengde. Nakatayo na siya sa harap ko, mukhang dalisay ang dalaga, walang bahid ng dumi ang kanyang mukha. Maliwanag ang kanyang mga mata, nakangiting nakatingin kay Fang Yan at iniabot ang kanyang maputing kanang kamay. Kumusta? Ako si Qianru, natutuwa akong makilala ka. Nakasuot si Qianru ng puting damit, mahinahon ang kanyang ngiti, ngunit 10 taong gulang pa lamang siya. Sa kanyang pagngiti, may bakas ng pagod sa kanyang mga mata at itim na mga mata. Parang may lalim na pinagdaanan, ang mga taong kumakanta ng madamdaming kanta ba ay laging malungkutin. Naramdaman ni Fang Yan ang init sa kanyang puso, ngumiti at iniabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kamay ni Qianru. Kumusta? Ako si Fang Yan. Sa pagkakamay na ito, nagulat si Fang Yan, ang palad ni Qianru ay tila magaspang. Isang 10 taong gulang na batang babae. Isang maliit na mang-aawit na kumakanta ng madamdaming kanta, bakit ganito kagaspang ang kanyang palad? Hindi kita nakita dati, malamang bago ka pa lang, tanong ni Qianru. Kaninang umaga lang dumating, tumango si Fang Yan. Nakapili ka na ba ng kanta? Hindi ka pa yata nag-ensayo. Mumiti si Qianru, tumingin kay Mengde, Guro Meng. Ganito na lang, hayaan muna nating mag-ensayo si Fang Yan dahil bukas na ang aktwal na pag-record. Katatapos lang niyang dumating, kailangan niyang magmadali. Pwede naman akong bumalik bukas ng umaga. Mabait ka, salamat, naramdaman ni Fang Yan ang init sa kanyang puso. Napabuntong hininga siya, umiti ang kanyang mukha, at mabilis na nagpasalamat. Walang anuman, tita, dapat lang, sabi ni Qianru habang nakatingin kay Fang Yan. Binigyan siya ng senyas ng suporta, laban lang. Salamat! Tiningnan ni Fang Yan si Qianru na paalis, at marahang tumango. Sumunod si Fang Yan kay Mengde papasok sa practice room, mabilis ang proseso ng pag-ensayo. Isang oras lang ang inabot, nagulat si Mengde, hindi mahina ang kakayahan sa pag-awit ni Fang Yan. Talagang hindi inaasahan, siya ang pinakabatang mang-aawit. Sa edad na ito, ang ibang bata ay nahihirapan pa sa pagbasa at pagsasalita, ngunit si Fang Yan ay tila isang kakaibang nilalang. Hindi lamang siya matatas magsalita, kaya rin niyang gumawa ng kanta, pati na ang paghinga sa pag-awit. Ang ritmo ay perpekto at kapag kumakanta, nagagawa niyang magdagdag ng damdamin. Maging si Mengde ay naantig, ito ay nakakatakot, habang pinapanood si Fang Yan at ang kanyang kasamang si Fang Wanyu na umalis. Hindi napigilan ni Mengde na bumulong, ang batang ito, kung walang masamang mangyari, ay malamang na magiging haligi ng mundong musikal ng Chino. Isang mahusay na mang-aawit na may talento, kumusta ang pag-awit, anak? Sa daan patungo sa recording hall. Hindi napigilan ni Fang Wanyu na magtanong, wala namang problema, nanay, dahil isa itong pamilyar na nursery rhyme. Pinuri pa ako ni Guro Meng na mahusay akong kumanta, sabi ni Fang Yan, mabuti naman. Ang aking anak ang pinakamahusay, kailangan mong magsikap sa susunod na rehearsal, nandito lang si nanay sa baba para manood. Huwag kang kabahan, narinig mo ba? Naiinggit si Kigaol. Ate Fang, huwag kang masyadong mag-alala, sana sa hinaharap, magkaroon din ako ng matalinong anak tulad ni Xiao Yan. Napangiti si Fang Wanyu, kailangan mong magmadali, maghanap ka muna ng kasintahan. Habang nag-ensayo si Fang Yan, nag-uusap sina Fang Wanyu at Kigaol sa labas, alam niya. 4 na taon nang graduate si Kigaol sa kolehiyo, at wala pa ring kasintahan, kahit na maghanap siya, hindi siya makakapag-anak. Ngunit, posible lamang ito kung ililigtas niya ang buong kalawakan, umiling si Kigaol. Nagkwentuhan sila habang naglalakad papunta sa recording hall, at nakita nila si Qianru na nagre-rehearse. Madilim ang entablado, dilaw na ilaw ang bumubuhos, si Qianru ay nakasuot ng puting damit. Nakaupo siyang mag-isa sa mataas na upuan, dahan-dahang kumakanta, pino ang kanyang boses. Maganda ang kanyang tinig,
kahit na ang mga simpleng lyrics ay may dating kapag kanyang kinakanta. Maganda talaga ang boses ni Kenru, at magaling din sa pagkanta, nang may paghanga si Kigaol. Habang pinapanood si Kenru sa entablado, narinig ko na ang kantang ito ay mula sa sikat na mang-aawit na si Zhang Hui. Ito ay tungkol sa isang mag-asawang magkasintahan sa loob ng 4 na taon, nagdesisyon ang babae na mag-aral sa ibang bansa pagkatapos ng graduation. Ang lalaki ay tahimik na nagtrabaho sa bansa ng babae, ngunit hindi kinilala ang kanyang degree. Kaya naging waiter siya, umaga hanggang gabi, tapat sa kanyang trabaho. Inaalagaan niya ang buhay ng babae, nangako silang magpapakasal pagkatapos ng masteral ng babae. Hanggang makalipas ang 3 taon, nang matapos ng babae ang kanyang depensa at malapit ng umuwi. Ang lalaki ay umuwi ng maaga upang maghanda ng kasal. Ngunit may nangyaring aksidente. Si Fang Yan ay nakikinig sa boses ni Kenru. Tila may kumikislap na luha sa kanyang mga mata. Noong bumalik ang binata upang maghanda para sa kasal, natuklasan niyang siya ay may cancer. At ito ay nasa huling yugto na. 1 buwan na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Nang malaman niyang may cancer siya, kinansela niya ang balak na kumuha ng sertipiko ng kasal kasama ang dalaga. Sa halip, pinili niyang magdaos lamang ng isang kasalan, isang marangya at engranding kasalan. Ang dalaga at ang kanyang mga magulang ay nagpahayag ng hindi pagkakaintindihan. Hindi nila maintindihan kung bakit nais munang magpakasal ang binata bago kumuha ng sertipiko. Ang binata ay gumawa na lamang ng dahilan upang itago ito. Ganito, maingat na naghanda ang binata ng halos kalahating buwan. Noong araw ng kasalan, napakalaki ng okasyon, puno ng mga lobo na lumilipad sa himpapawid. Ang binata ay nakasuot ng magandang baro, siya na ordinaryo ang itsura. Sa araw na iyon ay naging lubhang gwapo. Ang dalaga ay nakasuot ng puting damit pangkasal. Banal at kaakit-akit. Sa harap ng mga magulang at pamilya ng magkabilang panig, nagpalitan sila ng mga singsing. Pagkatapos ay sumunod ang kapanapanabik na eksena ng yakap at halik. Ngunit nang itinaas ng binata ang belo ng damit pangkasal, at malapit na siyang humalik, siya ay nagdugo ng dugo. Matapos ang maikling katahimikan, ang boses ni Fang Yan ay puno ng kalungkutan. Lahat ay natakot at ang dalaga ay nagulat at nalito. Agad niyang inalalayan ang binata. Ang binata, na pinilit ang ngiti ang unang sinabi, ay humingi ng tawad sa dalaga at pagkatapos ay sinabi ang tungkol sa kanyang cancer. Marami ang sinabi ng binata sa dalaga. Tinanggihan niya ang mga mungkahi ng lahat na dalhin siya sa ospital. Sa mahina at nanginginig na boses, ikinuwento niya ang mga lumang alaala sa dalaga. Sa kanyang magkakasalungat na araw-araw na buhay. Sa wakas, naubos ang lakas ng binata. Nakahiga siya sa mga bisig ng dalaga, tahimik na ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang eksena ay tuluyang nanatili sa puso ng dalaga. Nanatili sa kanyang mga mata, nang makita ng diva na si Zhang Hui ang balitang ito. Labis siyang naantig, kaya isinulat niya ang tanyag na awit na ito na nagantig sa buong mundo. Ngayon, matapos magkwento si Fang Yan, ang boses ni Kenru sa entablado ay bahagyang napipi habang inaawit ang huling linya. Baka sa muling pagkikita, tayo'y magmahalan. Natapos na umawit si Kenru. Sa tahimik na studio, lahat ay naantig. Mabuti, tandaan ang ritmong ito, ang hininga at damdamin. Napakagaling, Direktor Son Zaoyang. Salamat, Direktor. Si Kenru sa entablado ay masigla ang mukha. Sa kanyang alaala, ito ang unang pagkakataon na pinuri siya ng direktor. Hindi maiwasan ni Fang Yan na titigan si Kenru. Talagang maganda ang pagkanta niya. Maganda talaga ang kantang ito. Ang kanta ni Kenru ay napakasarap ding pakinggan. Sa sandaling iyon, may narinig na boses mula sa isang upuan sa likuran. Pagkatapos, lumapit ang Mongolian Golden Phoenix na si Ula at ang kanyang short-haired assistant. Pumalakpak si Ula. Ngumiti at tumingin kay Kenru. Ang lagi kong kinakanta ay mga awiting parang. At iba pang mga sikat na kanta. Hindi pa ako nakakasubok ng pop music. Ang kantang ito ay nagbigay sa akin ng malaking damdamin. Kenru, maaari mo bang ibigay sa akin ang kantang ito? Ano? Pagkatapos, natigilan ang kanyang ekspresyon, hindi handa sa tanong na inihagis ni Ula. Si Fang Yan sa ilalim ng entablado ay natigilan din, kumunot ang kanyang noo, hindi maiwasang tumingin sa mayabang na tindig. Parang tunay na prinsesa ng Mongolia, si Ula na nakatayo sa harap ng entablado. Itong si Ula, talagang aagawin niya ang kanta ni Kenru ng hayagan. Sa sandaling iyon, lahat ng tao sa studio ay nakaawang ang bibig. Medyo nagulat, ano nang nangyayari? Si Ula na nangunguna sa puntos. Talagang aagawin ang kanta ni Kenru. Direktor Son Zaoyang, maliwanag na hindi rin handa sa biglaang aksidente. Natahimik sandali at sinabi, Aya. Ang kantang ito ay pop music. Sa palagay ko, batay sa estilo, baka hindi angkop. Para sa iyong uri ng bel canto singer.
Ngumiti si Ula, dahil hindi ito angkop. Kaya gusto kong subukan. Ang short-haired assistant ay tumingin din sa direktor. Direktor Son, sa palagay ko kung kantahin ito ng aming aya, mas magiging perpekto. Ang kantang ito ay isang malungkot na love song. Sa bahagi ng climax, may isang bahagi na may nakakasakit na puso na matataas na tono. Kanina nang kumanta si Kenru, halatang kulang sa hininga at nahuli ang ritmo. Walang problema sa matataas na tono. At ang boses ng aming aya ay talagang akma. Para kumanta ng pop love songs, ang pinakamahalagang punto, ang kantang ito, ay magiging unang pipisong ni Aya. Nakangiti ang short-haired assistant, ang unang pipisong ng aming aya. Sa bagong henerasyon ng China, tiyak na magdadagdag ito ng kasikatan sa programa. Direktor, ang kantang ito ay talagang nakakaantig sa akin. Gusto ko talagang subukan ito. Sinabi ni Uraya ng may katapatan. Kumunot ang noo ni Sun Shaoyang. Sa totoo lang, bukas na ang aktwal na pag-record. Ang biglang pagpapalit ng kanta sa ganitong oras ay isang kalokohan. Ngunit ang nagmungkahi ay si Uraya, ang Mongolian Golden Phoenix, alagad ng mang-aawit na si Zhaogang. Siguro Zhaogang ay isang veterano sa mundo ng musika. Kung siya ay tatanggi, sa kahilingan ni Uraya, para na ring sinaktan si Zhaogang. Hindi maiwasan ni Sun Shaoyang na tumingin kay Qianru. Qianru, papayag ka bang magpalit ng kanta? Tanong niya. Sa kanyang puso, alam na niya ang sagot. Napansin niya ang mga tingin ni na Uraya at ng short-haired assistant. Nadama ni Qianru ang isang di maipaliwanag na presyon. Kinagat niya ang kanyang labi at tumango. Direktor, ako pumapayag akong magpalit ng kanta. Nagpakita ng kasiyahan ang mga mata ni Uraya. Ang short-haired assistant ay tumango ng may kasiyahan. Napabuntong hininga si Sun Shaoyang sa loob. Ganito talaga. Si Qianru ay isang batang babae na maaga nag-mature at napakaunawa. Dahil sa kanyang pagiging maunawain, siya ay pumayag. Alam niyang hindi niya kayang maging kaaway ni Uraya. Maaari akong magrekomenda ng ilang kantang bagay sa iyo. Naniniwala ako na sa iyong kakayahan, kahit kantang pambayan, ay maaaring makahawak sa puso. Sinabi ni Uraya ng may katapatan kay Qianru. Si Qianru ay huminga ng malalim. Pilit na umiti ang kanyang mukha. CJ, bukas na ang araw ng pag-record. Ngunit ang kantang inihanda niya ng isang linggo ay inagaw ng iba. Director Son. Kaya ngayon, maaari nang mag-ensayo si Aya. Sabi ng short-haired assistant. Tumingin si Sun Shaoyang sa tabi, kay Fang Yan na matagal nang naghihintay at nagsabi. Paumanhin, nagsumite na si Fang Yan ng aplikasyon para sa ensayo. Hintayin muna nating matapos ang ensayo ni Fang Yan. Malapit na ang turn ninyo. Nakita ko ang listahan ng kanta. Siya ay kakanta ng kamakailang sikat na kantang pambata, Dalawang Tigre. Isang kanta lang ang ensayo. Kaya hindi ito magtatagal. Ngunit si Aya ay nagpalit ng bagong kanta, kailangan ng pag-aayos. Pahintulutan muna ninyong mag-ensayo si Aya. Sabi ng babaeng assistant. Tumingin din si Uraya kay Fang Yan. Kumusta, maaari ba? Hindi. Diretso at malinaw na sinabi ni Fang Yan ang dalawang salita. Sa kanyang pagtanggi kay Uraya, may tumunog sa kanyang isip. Natapos ang misyon, tanggihan ang walang katwirang kahilingan ni Uraya. Nakuha ang gantimpala, isang ultimate gift pack, kasama ang kaukulang puntos. Pumili. Diretso si Fang Yan na naglakad patungo sa. Nagulat na si Qianru. Maaari mo bang ibigay sa akin ang mikropono? Kuya Qianru. Ako. CJ. Sa susunod na segundo, iniabot ni Qianru ang mikropono, hindi pa rin makapaniwalang nakatingin kay Fang Yan. Ang gwapo at bata pang ito, paano niya nagawang tanggihan si Uraya? Ang babaeng assistant na si Liu Mei ay nagtaas ng kilay. Agad na tiningnan ni Uraya si Fang Yan ng may galit. Bata, hindi mo. Kinuha ni Fang Yan ang mikropono at agad na tinakpan ang boses ng kausap. Director. Handa na ako. Maaari na tayong magsimula. Kumislap ang isang kakaibang liwanag sa mga mata ni Sun Shaoyang. Hindi maiwasang tingnan niya si Fang Yan ng mabuti. Pagkatapos ay ngumiti siya. CJ. Lahat ng departamento maghanda. Aya, sobra na ang batang ito. Sige na, Sister Yan. Ang kanyang isang kanta na ensayo ay hindi magtatagal. Hintayin na lang natin saglit. Malamig ang boses ni Uraya. Nakita ang madilim na ekspresyon ng mukha ni Uraya. Ang babaeng assistant ay biglang natahimik. Pagkatapos ay malamig na tiningnan ang entablado. Ang batang ito ay nakagalit kay Aya. Ang kanyang karera sa hinaharap ay tiyak na magiging mahirap. Tunay na walang takot sa kamangmangan. Ang proseso ng ensayo ay maayos din. Tulad ng inaasahan ng lahat, ito ay isang simpleng kantang pambata. Isang kanta lang ang ipapalabas sa entablado. Ang babaeng assistant ay ngumiti ng malamig. Sister Yan, huwag mong maliitin ang sinumang kalaban. Siya ay kumanta ng maayos, may kakayahan. Si Uraya ay pumikit ng bahagya.
Napansin niyang si Fang Yan ay may kakayahan sa pagkanta, at ang kantang ito ay kanyang orihinal na likha, isang kanta na kahit siya ay nasiyahan, nakaka-addict na kantang pambata. Kaya naman ito ay sumikat sa buong network. Kaya pala kaya ng batang ito na makipag-agawan kay Aya para sa unang pwesto. Nagulat ang babaeng assistant. Mumiti si Uraya, nagpakita ng tiwala sa sarili. Hindi naman ganoon kalayo. Kahit nahigitan niya ako sa pagkanta, hindi siya matatalo sa akin gamit ang awiting pambata. Masasabi ko lang na sa linggong ito, hindi siya matatanggal dahil ang guro ni Uraya ay si Professor Zhao. Ang babaeng assistant ay sunod-sunod na tumango. Sige, turn na natin. Napapikit si Uraya at nagliyab ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Dahil naagaw niya ang kantang ito. Natural na dapat niyang kantahin ito ng mahusay. Ito ang kanyang unang popular na cover song na walang puwang sa pagkakamali. Si Director Son ay nagbilin kay Fang Yan na bukas ay magdadagdag pa ng prop sa entablado at ang ilaw at stage design ay dapat matapos ng 12. Matapos purihin si Fang Yan, pinahinga na siya nito. Pumunta si Fang Yan sa backstage. Lumabas sila ni Fang Wanyu at Kigaol sa studio. Masaya si Kigaol. Si Yao Yan, napakaganda ng kantang Dalawang Tigre na ito at napakaganda rin ang stage effect. Kahit si Director Son na napakahigpit ay pumuri, kaya siguradong ito na. Nakangiti rin si Fang Wanyu. Sa tingin niya, magaling kumanta ang kanyang anak, ngunit napakunot ang noo ni Fang Wanyu. Paano nakuha ni Uraya ang kanta? At inagaw pa niya ng napakalakas ang kanta ni Qianru. Bukas na ang aktwal na pag-record. Ang lakas ng loob niyang agawin ang kanta ngayon, sobrang-sobra na. Sobra talaga. Umiling si Kigaole, talagang mapang-api ang ginawa ni Uraya, pero ang kanyang guro ay isang kilalang mang-aawit. Isang propesor ng musika. Hindi lang si Qianru, kahit si Director Son ay hindi kayang inisin siya. Bumuntong hininga si Kigaole, basta nakita niyang puno ng damdamin ang kantang ito ni Qianru, kayang pukawin ang tao. Ngunit ang ginawa niyang pagnanakaw ng lantaran ay talagang nakakasama ng loob. Patuloy sa reklamo si Fang Wanyu. Tahimik na naglakad si Fang Yan, walang sinasabi. Ang tinutuluyan nila ay nasa hotel sa likod ng gusali ng studio. Pagdating sa hotel, ibinigay ni Kigaol ang room card. Ate, si Yao Yan, magpahinga muna kayo. Mamayang gabi ay may isa pa. Full cast dress rehearsal. Tatawagin ko kayo. CJ. Aalis na sana si Kigaol nang biglang magtanong si Fang Yan, Tioki. Alam mo ba kung saang kwarto nakatira si Qianru? Ang takbo ng paglalakbay sa takip silim ay tila bumagal. Nakatayo sa harap ng bintana, makikita ang isang lawa ng berdeng tubig na pumapalibot sa hotel. Tahimik ang lahat. Alam ko, nanay, nasa labas ka nagtitinda. Kailangan mo ring mag-ingat. Si Qianru ay may kausap sa telepono, kausap ang kanyang ina. Malapit nang matapos. Malinaw na sabi ni Qianru, nanay, pagkatapos ng recording na ito. Baka umuwi na ako. Napakahusay nila lahat. Ay, uwi ako para tumulong sa pagtitinda mo ng barbecue, minsan mag-stream ng pagkanta. Ganoon din lang naman ang buhay. At saka, dahil sumali ako sa programa, marami akong napalampas na klase. Hindi na. Yung binti mo mahirap, wag mo na akong sunduin. Papatulong ako sa ate sa production team. Na bumili ng bus ticket para sa akin. Kaya kong umuwi mag-isa. Nanay, mukhang may kailangan ang production team sa akin. Sige, paalam. Pinatay ang tawag. Inayos ni Qianru ang kanyang damit, mabilis na naglakad papunta sa pinto, binuksan ito. Nang makita kung sino ang dumating, nagulat ang kanyang mukha. Fang Yan? Nakita niya sina Fang Yan at Kigaole na nakatayo sa harap ng pinto. May kailangan ka sa akin. Tumango si Fang Yan at tumingin kay Kigaol. Tioki, maaari ka nang umalis. Kaya ko nang bumalik mamaya. Umiling si Kigaol, hindi pwede, si Yao Yan. Bago ka dito, hindi mo alam ang lugar. At saka bata ka pa. Sasamahan kita ng tiyo mo. Tioki, ako na lang maghahatid sa kanya mamaya. Sabihin mo na lang sa akin ang room number. Sabi ni Qianru. Sige, okay na rin. Nang marinig ito, pumayag si Kigaol. Sinabi ang room number kay Qianru at agad na umalis. Si Qianru ay may medyo espesyal na pamilya. Ang kanyang ama ay nasa ospital dahil sa sakit. Ang kanyang ina ay nagtitinda ng barbecue para kumita at mabuhay. Nakapasok si Qianru sa paningin ng production team. Dahil sa gabi ay nag-stream siya ng pagkanta sa tabi ng barbecue stall. Ang kanyang boses ay parang tubig. Naantig ang maraming netizens. Noong imbitahan siya ng production team na sumali, dinala siya ng kanyang kapitbahay. Ang kanyang ina ay kailangang nasa ospital para alagaan ang kanyang ama, walang oras. Kaya napakamature ng batang ito. Sikat siya sa production team, sabi ng mga babaeng kasamahan. Ang pagiging mature ni Qianru ay nakakalungkot. Pagkaalis ni Kigaol, pumasok sina Fang Yan at Qianru sa kwarto.
Ngumiti si Ken-ru. Ano ang kailangan mo sa akin, munting Fangyan? Maaari ba kitang tawaging Sister Ru? Tanong ni Fangyan. Siyempre, sagot nito. Sister Ru, natutunan mo na ba ang kanta? Tiningnan ni Fangyan ang mga mata ni Ken-ru. May bahagyang pagsisisi na lumitaw, tila biglang bumaba ang kalooban. Makikita na ang biglaang pagnakaw ng kanta ni Uraya ay malaking dagok para kay Ken-ru. Wala pa ba? Matagal ko nang inihanda ang kantang ito. Bigla ay hindi ko ito maaaring kantahin. Ako wala nang masasabi. Nag-aalala ka ba para sa akin? Okay lang. Mamaya ay pupunta ako sa grupo ng direktor para pag-usapan ang pagpili ng kanta. Kumumpas si Ken-ru. Tiningnan siya ni Fangyan at ngumiti. Sister Ru, tinulungan mo ako. Binigyan mo ako ng oras para mag-ensayo. Siyempre, kailangan ko ring tulungan ka. Tulungan ako. Nagulat si Ken-ru pagkatapos ay may naisip at mabilis na umiling. Hindi, munting Fangyan, huwag kang makialam. Gusto ni Uraya ang kantang ito. Hindi mo siya matatalo. Huwag kang magpakatanga. Sinong nagsabing hahanapin ko siya? Ibibigay mo na lang ang kantang ito sa kanya. Napangiti ng mapait si Ken-ru. Akala ko pa naman. Susuhayan mo siya at haharapin si Uraya. Pero buti na lang. Wala ka ring ganyang plano. Kung hindi, siguradong si Fangyan ang kawawa kung talagang gagawa siya ng gulo kay Uraya. Rujai, ang boses mo ay napakaliriko at napakainit. Nasubukan mo na bang kumanta ng isang bagong orihinal na kanta? Tanong ni Fangyan. Orihinal na kanta? Napatigil si Ken-ru sa katumingin kay Fangyan. Alam niya ang impormasyon tungkol kay Fangyan. Batid niyang isa itong prodigy ng musika at nakasulat ng Dalawang Tigre, isang orihinal na kantang sumikat. Bagaman ang kantang ito, kung talaga bang gawa ni Fangyan o hindi ay pinagdedebatehan online. Ibibigay mo ba ang Dalawang Tigre? Sa akin, nagtatakang tanong ni Ken-ru. Ano ba ang iniisip mo? Siyempre, hindi. Napapailing na napapikit si Fangyan. Ang boses mo ay hindi rin bagay sa pagkanta. Hihi, tama. Napahiya na tumango si Ken-ru. Nagtatakang tanong, kaya ano ang sinasabi mo? Nakantahin ko ang isang orihinal na kanta? Mayroon akong isang orihinal na kanta na masasabing espesyal para sa iyo, Rujai. Ito ay para sa iyo na ginawa. Ang melodya, tono, ritmo at damdamin, lahat ay hihigitan ang kasalukuyan. Tingnan na lang natin kung kaya mong ipakita ito, Rujai. Sabi ni Fangyan. Kumikinang ang kanyang mga mata. Rujai, sumama ka sa akin sa practice room. Ikaw seryoso ka ba? Nagtatakang tanong ni Ken-ru. Siyempre. Ay, tara na. Wala nang oras. Hinawakan ni Fangyan ang kamay ni Ken-ru at hinila ito palabas. Dumating sila sa isang bakanting practice room. Tumingin si Fangyan sa loob, may mga sound system, electronic keyboard, drum set, lahat ng kailangan. Kumuha si Fangyan ng ilang puting papel. At mabilis na isinulat ang notasyon at liriko ng kantang nasa isip niya kanina. Namangha si Ken-ru sa tabi, ang batang lalaki ay nakakagawa ng music score. Ang kantang Dalawang Tigre, siya ba talaga ang nag-compose noon, Ate Ru? Ru. Natauhan si Ken-ru. Sa kanya napansin na si Fangyan ay naglagay ng music score sa kanyang kamay. Ano nang tulala? Marunong ka namang magbasa ng score, di ba? Tingnan mo, pamilyar ka. Agad na tumingin si Ken-ru sa music score sa kanyang kamay. Sa likod, tumango at ngumiti si Fangyan. Ang kantang ito ay ang malungkot na single na Sa Likod na inawit ng isang diva noong nakaraang buhay. Ang Sa Likod ay nakompose ng isang mahusay na mang-aawit na si I. Inawit ng mahina ni Diva Amay. Noong taon ng paglabas nito, nanalo ito ng Top 10 Singles Award. At dahil lumabas ito sa Langjai, kinanta ito ng isang kilalang artista at isang French singer. Muli itong sumikat sa buong internet. Pwede mo bang ipangako sa akin? Sa oras ng pag-alis, baka ikaw ay mauna ng umalis. Ang natitira pang lungkot, ibigay mo na lang sa akin. Hayaan mo akong harapin ang iyong darating na kalungkutan, tunog ng pag-awit na pumuno sa hangin, at sinimulang kantahin ni Ken-ru ang liriko. Ang kanyang kinanta ay ang kasukdulan ng kanta, ilang linya pa lamang ang kanyang naawit, at nagbago na ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na dating dim ang liwanag, biglang nagningning, na naglalabas na matalas na liwanag. Ang himig at ritmo ng kantang ito ay tunay na akma sa sandaling ito. Nagmamadali siyang tumingin kay Fangyan, nakita ang bahagyang ngiti ni Fangyan. Binata, ang kantang ito ay ikaw ang sumulat. Sino pa ba? Hindi napigilan ni Ken-ru na huminga ng malalim, sa sandaling iyon, tila nakakita siya ng kakaibang nilalang nang tumingin kay Fangyan. Paano mo ito nagawa? Kaya, ano ang masasabi mo sa kantang ito? Kaya ba ni Sister Ru naganap itong awitin? Kung kaya, ikaw ang orihinal na mang-aawit ng kantang ito. Ang mga salita ni Fangyan ay tila may mahiwagang kapangyarihan.
Dumapo ang mga ito sa puso ni Qianru, at sandaling lumago na parang malaking puno, hindi na mabubura. Punong-puno ng sigla si Qianru. Kaya ko, kaya ko. Ngunit Fang Yan, ang kantang ito tiyak na magiging isang malaking hit. Higit pang magiging popular kaysa sa kasalukuyan. Iyon ay ang kanta ni Diva Zhang Hui, at ang iyong ang pag-ibig ay isang karagatan. Ang kantang ito, ipaawit mo lang ito sa akin ng una, ang sabi ni Qianru, humihingal. Gayunpaman, hindi niya napigilang tanungin si Fang Yan at tumango si Fang Yan. Tinulungan ako ni Sister Ru. Natural na tutulungan din kita. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang unang tumulong sa akin sa programang ito. Totoong sinabi ni Fang Yan. At bukod pa rito, hindi naman siya kinakapos sa mga kanta. Kung gayon susubukan kong kantahin ito, umuuga ang boses ni Qianru. Kantahin mo na, sabi ni Fang Yan, at lumabas ang isang ngiti sa kanyang mukha.